Diyos ko, pambihira naman talagang buhay to, oh. Wala na namang kanin. Hindi ba kayo nagsaing? Nagsaing ba ka mo? Bakit, may bigas ba? May pambili? Wala. Bejer, wala ka bang biniling bigas? Wala akong pera, Nay. Hindi pa kami pinapasahod ni Mang Arnold eh. Diyos ko, ang sabihin mo, nagtatago ka na naman ulit ng pera. Kilala kita, Bejer, ha? Minsan nagdadamot ka rin eh. Nay, wala nga talaga. Kung nagtatago ako ng pera, di sana may nabili na ako para sa sarili ko. Lahat na nga lang ng sahod ko dito napupunta eh. Malamang, alangan namang mapunta sa kabilang bahay. At saka, ikaw lang naman ang inaasahan ng pamilyang to eh. Wala namang trabaho ang mga kuya mo, di ba? Bakit kasi ayaw nyo silang pagtrabahuin? Bakit hindi ikaw ang kumausap? Total, ikaw lang naman itong nagreklamo. Nay, kayo ang magulang. Tingin nyo ba makikinig sa akin sila, kuya? Oh, tama na yan. Kayo na nga lang magkamukha mag-aaway pa kayo. Ay nako, manahimik ka nga dyan, Erning. Isa ka rin walang kwenta eh. Oy, Emma, ikaw ang walang kwenta rito. Dati ako may trabaho. Kaya wala namang masama kung magpapahinga ako. At saka pinag-aral ko naman ang mga anak natin eh. Ikaw ang nabigo na disiplinahin sila, kaya ganito ang buhay natin. At ang kapal din talaga ng mukha mong isisi sa akin ng lahat. Kung hindi ka sana ng babae noon, di sana hindi ako nawalan ng gana sa buhay. Ay nako, tama na nga yan. Pareho lang naman ho kayong may pagkukulang eh. Masyado nyo kasing pinabayaan sila, kuya, kaya sobrang mga batugan. Naging palasa at hindi man lang natutong magbanat ng buto para sa mga sarili nila. Nagkaanak na nga sila pero ako pa rin ang inaasahan nila. Alam mo, kung talagang matapang ka, di sabihin mo sa kanila yan. Total, ikaw naman ang kamo ang nahihirapan. Hindi yung sa harapan ka namin nagmamaktol na para ka bang batang inagawan ng laruan. Kayo mga magulang eh. Kaya kayo may responsibilidad na gawin yun. Ano na lang ba ang papel nyo sa pamilyang to? Bukod sa pilitin ako magtrabaho kasi walang magpapalamon sa pamilyang ito. Loko-loko to ah. Ang yabang mo na porque malaki ang kinikita mo sa minahan. Malaki nga. Pero minsan ba naitanong nyo na sa sarili nyo kung may napupunta ba sa akin? Wala. Kasi lahat ng sahod ko napupunta sa inyo. Ni tatay, nila kuya, at sa pamangking ko. Na hindi ko naman dapat obligasyon yun eh. Tingnan nyo nga ako oh. Ni bagong tsinelas hindi ako makabili. Wala akong pera para sa sarili ko. Alam nyo ba kung bakit? Hindi ako makausad sa buhay. Alam nyo ba kung bakit hindi ako umuunlad? Kahit may kalakihan naman ng sahod ko? Kasi hanggang ngayon, hila-hila ko pa rin kayo pataas. Habang kayo naman, hinihila nyo ako pababa. Di umalis ka na rito sa pamamahay ko. Ganun lang naman kasimple yon. Ang dami mo pang sinasabi. Ayaw mong mahingan, di umalis ka. Yun ang pinakamagandang solusyon para umunlad ka na. Kalimutan mo na ang pamilya mo para makausad ka na. Alam mo, Bejer, itong ginagawa mo, walang-wala pa ito sa ginawa namin para sa inyo magkakapatid nung maliliit pa kayo. Isipin mo na lang na tumatanaw ka ng utang na loob kaya mo ito ginagawa. Kahit na kailan, hindi magiging utang na loob ng mga anak ang mga bagay na dapat natural na ginagawa ng mga magulang. Di wow! Ang dami mo pang sinasabi. Umalis ka na lang dito para wala na tayong problema. Ang drama ng buhay mo. Madrama naman talaga ang buhay ko eh, nang dahil sa inyo. Kasi kahit na kailan, hindi ko naman naramdaman na meron kayong pakialam sa akin eh. Ay naku, manahimik ka na nga. Yan, ganyan kayo. Ayaw niyong nakakarinig ng mga ganitong salita kasi hindi niyo matanggap na nagkukulang kayo bilang magulang. Kailan niyo ba matututunan na pakinggan ang saloobin namin? Nay, tay, palagi niyo na lang kasi akong binabaliwala eh. Ang tingin niyo lang sa akin, kalabaw na dapat kumayod para sa pamilyang ito. Hindi na ba kayo naawa sa akin, Nay? Tay? Tingnan niyo na nga ako maigi oh. Wala akong naimpundar para sa sarili ko. Yung trabaho na dapat tatanggapin ko sa Maynila, hindi ko tinanggap kasi ayaw niyo akong malayo sa inyo. Tumingin kayo. Bakit hindi kayo makatingin ngayon sa akin ng diretsyo? Tingnan niyo kalagayan ng anak niyong walang pahinga. Walang maayos na tulog dahil walang maayos na higaan. Tingnan niyo itong anak niyo na walang pera kahit may maayos na trabaho. Masdan niyo yung anak niyo na unti-unting nasisira dahil sa sistema na kayo ang gumawa.
Sa puntong ito ay tuluyan ng natameme ang dalawang matanda. Tila isang malaking sampal sa kanila ang huling mga sinabi ng binatang si Bedger. Hindi na namalayan ng binata ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang luha na ilang araw na rin niyang pinipigilang lumabas. Pero ngayon, tuluyan na siyang sumabog. Hindi na rin kasi niya kinakaya. Wala na siyang pakialam kung naririnig yun ng mga kuya niya na nasa labas ng bahay. Napapailing na lamang si Bedger. Wala na siyang narinig sa mga magulang niya na mga sandaling yon. Kahit man lang paumanhin ay hindi binigkas na mga yon. Lumabas na lamang siya kaysa masira ang buong gabi niya. Naisip niyang pumunta na lamang sa bilyaran ng kaibigan niyang si Lando. Pagdating niya, nagliligpit na ang binata. Magsasarado na pala. Naroon din si Diego, ang isa niya pang kaibigan na kababata rin nila. Malayo pa lang, alam na agad ng dalawa na may problema siya. Nababasa na ng mga ito sa lakad pa lang niya. May problema na naman ba sa bahay niyo? Kahit na hindi ka magsalita, kabisado ka namin. Diyos ko, kami pa ba? Yun, nakasagutan na naman kasi kami ni nanay. Siyempre, kagaya pa rin ng dati. Hindi niya pa rin ako pinakinggan. Ang pinakasolusyon niya sa hinaing ko, umalis na lang daw ako. Parang sinasabi niya na mas magandang wala ako sa bahay kaysa pagtrabahuin yung mga kapatid ko. Naku, ang malas mo talaga sa mga magulang pre, no? Bakit ba kasi yung mga anak, walang karapatan na makapili ng magulang? Kumbaga, surprise na lang talaga kung matino ba o hindi yung magulang na mapupunta sa atin eh. Wala nga tayong karapatang mamili ng magulang. Pero ngayon, may utak na tayo para magdesisyon. Meron tayong karapatan para mamili ng landas na tatahakin natin. Bedger, pre, iwan mo na yung mga yan. Hindi naman yun ang gusto kong mangyari. Ang gusto ko lang naman, Hindi yun ang gusto mong mangyari kasi natatakot ka na baka maging masama lalong tingin nila sa'yo. Takot ka sa kung ano ang magiging reaksyon nila kapag pinili mo naman ang sarili mo. Pare, hindi masama maging makasarili minsan. Lalo na kung alam mo sa sarili mong hindi ka naman naging madamot kahit na kailan. Alam mo, ang problema sa'yo, palagi ka kasing mabait eh. Palagi kang nandyan para sa kanila. Kaya kapag may kailangan sila, akala nila palagi kang meron. Pre, may kasalanan ka rin eh kung bakit ganun ang trato nila. Kasi ikaw, hinayaan mong ganunin ka rin nila. Hindi mo pinagtanggol ang sarili mo eh. Pre, kapag mahal mo ang sarili mo, pipiliin mo ang sarili mo. Tama si Diego pre, masyado ka kasing mabait eh. Dapat kasi minsan, maging masama ka rin. Bigla mong suntukin kuya mo, ganun. Hindi naman masama yun, minsan lang naman eh. Hindi mo kailangan maging masama pre. Ang kailangan mo, bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mong sumaya. At hindi mo magagawa yun kung patuloy silang hahawakan. tingin mo ba kakayanin kong iwan sila? Sila lang naman ang pamilyang meron ako eh. Pamilya kayo sa dugo, pero sa puso, hindi. Alam mo ang tunay na pamilya? Nagtutulungan eh. Hindi ganyan na ikaw na lang lahat. Tama ulit si Diego. Ang pamilya, nagmamahalan, hindi buraot. Nakakulong ka kasi sa ideyang sila lang ang pamilyang meron ka eh. Anong tawag mo sa amin na nandito palagi para sa'yo? Hindi mo ba kami pwedeng ituring na pamilya? Pre, ang sarili mo, ituring mo rin pamilya. Kasi lahat ng bagay sa buhay mo, sa sarili mo nagsisimula. Pabayaan mo na sila, pre. Hayaan mo silang kumilos sa mga sarili nila para malaman nila kung gaano kahirap harapin ang tunay na hamon ng buhay. Ito ang tamang panahon para sarili mo naman ang piliin mo. Tanda mo pre ha, hindi habang buhay nabubuhay tayo. Maikli lang pamamalagi natin dito sa mundo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong kahit na kailan, hindi naman naging mahalaga ang presensya mo eh. Yan ang gusto ko sa'yo, Diego eh. Magaling ka magpayo. Alam mo, Bedger, makinig ka dyan. Alam ba kung bakit ako masaya ngayon? Kasi nakinig ako sa kanya na iwan ko na yung jowa ko mukhang pere. Hindi pala ako mahal nun. Pinirahan lang ako rito sa bilyaran. Kilala niyo naman ako.
At alam niyo naman kung saan ako nanggagaling. Lahat ng sinasabi ko, naaranasan ko na lahat yan. Kaya ikaw, Bedger ayaw kong maranasan mo yung naranasan ko. Nasa huli, ikaw lang din ang talo. Dahil naubos ka. Dahil sa sistema na yan. Ay nako, maraming salamat Diego Medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Kaya mo, pag-iisipan ko na maigi yung mga sinabi mo. Napangiti na lamang si Bedger at napabuntong hininga. Kahit napapaano ay naliwanagan na siya. Mas nakita na niya kung ano ang halaga niya bilang tao. Malaki ang pasasalamat niya kay Diego. Dahil sa kanilang lahat, si Diego talaga ang magaling pagdating sa pagpapayo. Wala yun. Para saan ba't magkakaibigan tayo, di ba? Basta pre, nandito lang naman kami. Maraming salamat sa inyo O ano, laro muna tayo. Mamaya na ako magsasarado. O sige ba? Naging masaya naman ang gabi ni Bedger ng mga sandaling yon. At sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang gawin ang sinasabi ni Diego. Sinubukan niyang mas unahin ang kanyang sarili kaysa sa pamilya niyang walang pakialam sa kanya. Nagbigay lang siya ng pambili ng isang sakong bigas at tinayaan na niya ang mga yun na dumiskarte ng ulam. Mula noon, nararamdaman na ni Bedger ang kakaibang saya. Ngayon niya lamang napagtanto na nakakagaan pala talaga ng pakiramdam kapag tinatrato rin natin ng tama ang mga sarili natin. Wala na siyang pakialam kung nagalit ang kanyang mga magulang. Lahat ng sinasabi sa kanya, pumapasok na lang sa kabilang tenga at lumalabas lang ulit sa kabila. Oh, iba yata mood mo ngayon pre Oo pre, kasi effective yung sinabi mo. Pag umuwi ako ng bahay, ang saya-saya ko kahit ang dami nilang sinasabi. Iba pa rin talaga kapag nabibili mo na yung mga bagay na para sa sarili mo no? Oh, di ba? Magsusunod-sunod na yan. Kapag natutunan mo ng mahalin ang sarili mo, unti-unti ka na lang uunlad niyan, pre. Maraming salamat talaga, pre Alam mo, iniisip ko na ngang humanap ng mauupahan Yung kahit maliit lang. Parang gusto na kasi nila akong palayasin sa bahay Dun, sa sityo namin. Titingin ako mamaya kung may maupahan pa. May iba nga pala tayo, pre. Nabalita mo na ba yung kumakalat na chismis ngayon? Ha? Kumakalat na chismis? Tungkol saan? Yung anak na babae ni Boss Arnold, buntis. Jesus, pambira ka naman. Ano naman problema doon may asawa naman yun. Magulat ka mabuntis yun pero walang asawa. Teka, hindi pa nga kasi ako tapos Uy, bakit? Ano ba kasunod? Inaswang daw kagabi. Muntik-muntik ka na, pre. Yung dila nga raw ng tik-tik, pababa na sa tiyan ng anak ni Boss Buti na lang daw, nagising yung asawa. Alam mo kung anong ginawa ng asawa? Ano ba? Ganito Anong ganito? Inuwa yung dila, pinulupot sa haligi ng kama, tapos binudburan ng asin. Ayun, walang nagawa yung tik-tik, pre. Pinutol niya raw yung sarili niyang dila kaysa maabutan siya ng mga tauhan ni Boss. Uy, totoo yan Oo, buwang ka ba? Tingin mo gagawa ako ng kwento tungkol sa anak ni Boss? Gusto mo bang ilibing ako ng buhay ni Boss dito sa minimina natin? 50-50 kasi ang paniniwala ko sa mga aswang pre. Pero kung makakita naman ako, pwede rin naman ako maniwala. Totoo naman kasi mga aswang, pre. Pero yung iba kasi, OA lang ang pagkakadescribe sa kanila. Iba-iba naman kasi uri ng aswang May mga aswang na kayang mag-anyong tao. Kung totoo nga talaga ang mga aswang na yan, mayayari kay Boss yan. Ang dami pa namang tauhan ni Boss Arnold. Saan na talaga mapatay nila yung tik-tik na yun? Kasi baka mamaya niyan pumunta pa sa atin. Ang dami pa naman buntis sa atin, di ba? Paano hindi dadami buntis? Lahat ng mga lalaki yata sa atin may hihilig Gagi, si Boss, nasa labas na. Agad na bumalik ang dalawa sa pagmimina ng mga sandaling yon. Patay mali siya sila nang pumasok na si Mang Arnold sa loob ng tunnel na nahukay nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawag sila ni Mang Arnold. Lumabas na muna kayo rito. Bakit boss? May nagawa po ba kaming kasalanan?
Wala. May uutos kasi ako sa inyo. Gusto nyo ng extra money, hindi ba? Yes, boss. Pero hindi naman siguro illegal yan eh, no? Itong minahan lang naman ang illegal eh. Pero ito ipapagawa ko, hindi. Wala namang batas para sa mga aswang, di ba? Boss? Yung nangangaswang sa anak ko kagabi, nahuli na ng mga tao ko. Pinatay na nila. Kaso, ayaw kong sila mag-dispatcha ng bangkay ng aswang. Kapag may nakakita kasi sa kanila, iisiping meron silang tinumbang tao. Sa hindi malamang dahilan, agad na nagtindigan ng mga balahibo ni Badger. Nang manggaling na sa kanilang boss ang tungkol sa aswang, dito na siya kinilabutan. Kilala niya ang kanilang boss. Hindi paniwalain sa mga bagay na mahirap paniwalaan ang boss nila. O ano, payag ba kayo? Kung hindi, sa iba ko na lang iaalok. Malaki-laki pa naman tong iaabot ko. Badger, ayos ako. Ikaw? Ha? Ano, Badger? Sama mo na tong si Diego. Sa lahat ng tao ko dito, kayong dalawa lang ang nakikita kong matino eh. Sige na. Opo, sige po. Wala nang nagawa pa si Badger. Napapayag na lang din siya. Inisip na lamang niya na ang perang kikitain niya roon ay ilalaan niya paglipat niya ng bahay. Sigurado ka ba sa gagawin natin, Diego? Ang gagawin lang naman natin, magukay tayo tapos ilalagay natin ang bangkay ng aswang doon. Tapos bubuhusan ng gas at susunugin. Ayun, saka tayo aalis. Yun naman ang sabi sa atin ni boss, di ba? Nung mga sandaling yun, hila-hila na nila ang bangkay ng isang aswang na tiktik. Kahit na kinikilabutan si Badger, pinipilit na lamang niyang kayanin ang pinagagawa sa kanila. Hindi na siya pwedeng umatras dahil naka-oo na siya. Mga ilang sandali lang, tumigil na rin sila sa tapat ng puno ng sampalok. Inilagay na muna nila ang sako sa gilid. Sinimulan nilang magukay gamit ang daladala nilang pala. Makalipas lang ang halos 15 minutos, nakahukay na rin sila ng medyo malalim. Teka pre, akala ko ba patay na yan? Tinapatan nila ng flashlight ang sako. Nakita nilang nakalabas na ang kamay ng tiktik. Mahaba pa ang kuko nito at talaga namang kakaiba kumpara sa kamay ng pangkaraniwang tao. Ewan ko, ang sabi nila patay na eh. Anong gagawin natin dyan? Gumagalaw pre, baka makalabas na sa sako yan, mayayari tayo. Yung ano? Anong ano? Yung ano kasi pre, akin na. Ano nga kasi? Diyos ko naman yung gas. Ito na rin yung lighter Hindi na nagsayang pa ng oras ang lalaking si Diego. Agad nitong pinaliguan ng gas ang tiktik. Maya-maya rin ay sinilaban na nila ng apoy yon. Nakahinga na sila ng maluwag. Napaupo na lamang sila sa gilid ng puno habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkaabo ng aswang. Di kaya balak talaga tayong ipalapa ni Boss Aswang na to? Hindi naman siguro. Tingin ko, hindi nila to napatay ng maayos eh. May maayos bang pagpatay ng aswang? Ayon sa nabasa ko, kailangan na sa ulo mo babarilin. Baka sa katawan lang nila binaril eh. Ayan, gumalaw pa. Pero Badger, naniniwala ka ba na totoo mga aswang? Oo, ayan Nasa harapan ko ni. Tara na, umalis na tayo. Baka may makakita pa sa atin dito. Nagmamadali nilang nilisan ang lugar na yon. Mga dakong 10:00 na ng gabi nang makauwi na ang dalawa. Nagpaalam na rin sa kanila ang kaibigan nang nasa harapan sila ng bahay nila Badger. Pagpasok niya, agad na sumalubong sa kanya ang ina niyang si Aling Emma. Naglahad agad ito ng kamay. Sinyalis na humihingi ng pera. Alam niyo naman na wala pa akong sahod eh. Hindi mo ako maloloko, Badger. Alam kong may tinatago kang pera. Ano naman? Nakapagbigay naman ako rito sa bahay Akin ba dapat ang lahat? Ayan ka na naman sa pagyayabang mo eh. Baka nakakalimutan mo na ako ang kumausap kay Boss Arnold na ipasok ka sa trabahong yan. Kahit hindi mo naman siya kausapin makakapasok pa rin ako sa minahan kasi masipag ako. Hindi gaya ng dalawa kong kuya na may pamilya na pero nandito pa rin. Ang tapang mo magsalita kapag hindi ka naririnig no? Ay nako, pagod na ako, Nay. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap kung ganyan din naman ng mga sasabihin ninyo. Hayaan nyo na lang sana ako magpahinga.
Kung kailangan nyo ng pera, pagbanatin mo ng mga buto sila kuya. Ang lalaki ng katawan pero hindi mapakinabangan. Aba, kahit kailan talaga. Nay, pakiusap. Ayaw ko nang marinig ang sasabihin nyo. Sige na po, magpapahinga na ako. Hindi na lamang pinansin ni Bedger ang kanyang ina. Iniwan niyang nanggagalaiti yun sa labas ng kanilang bahay. Kinabukasan, tumungo agad ang binata sa kasama na kaibigang si Diego. Kinausap agad nila si Mang Arnold at nang mabalitaan na matandang lalaki ang ginawa nila, natuwa ito sa kanila kaya dinagdagan pa ang ibinayad sa kanila. Pero kahit na may ekstrang pera na si Bedger, para bang hindi niya magawang maging masaya. Sumisiksik kasi sa kanya ang eksena na kung paanong tinuluyan nila ang aswang. Pati na rin ang ideyang ang mga aswang nga talaga ay totoong nabubuhay na tao. Balisa ang binata ng mga sandaling yon. Kapansin-pansin yon kaya napunan na ito ni Diego. Pre, problema. Kanina ka ba tahimik Okay ka lang ba? Ha? Ayos lang naman ako pre. Naisip ko lang yung yung ginawa natin kagabi dun sa aswang. Natatakot ka pa rin ba? Oo eh. Kilala mo naman ako, di ba? Matatakutin ako sa mga ganyan. At saka, di ba kasi dati, hindi naman ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Yun nga. Baka nabigla ka lang. Pero, wag mo na masyadong isipin yun, pre. Nag-iisa lang naman ang aswang na yun eh. Eh di kung marami sila, yayariin naman sila ni Boss Arnold. Dami niyang tauhan, oh. Sana nga pre, isa lang yun. Naku, wag mo nang masyadong isipin yun, pre. Ang mabuti pa, mamayang hapon, pag-uwi natin, sumama ka sa akin. Bibili ako ng bagong damit. Bakit? May lakad ka ba? Meron. Di ba, pinapupunta tayo ni Boss sa birthday ng anak niya sa kanila mamayang gabi? Yung isa niyang anak na lalaki. Oo nga pala. Nakakalimutan ko. Mamaya na nga pala yun, no? O sige, samahan na kita. Subukan ko na rin makabili, baka may matripan ako. Nung umagang yun ay itinuon na lamang nilang dalawa ang atensyon sa pagmimina. Kalaunan, umayos naman ang mood ng lalaking si Bedger. Kinahapunan, maaga silang pinatigil sa trabaho. Sinumantala na yon ng magkaibigan para magtungo sa pamilihan. Pagkatapos nila roon, kinagabihan ay pumunta na rin sila sa malaking bahay ng kanilang amo. Maraming handang pagkain. Mga pagkain na minsan lang din nila makain at ang iba pa nga, hindi pa nila natitikman sa buong buhay nila. Basta lahat ng pagkain na naroon ay pangmayaman. Sa likod ng bahay, naroon pinapwesto lahat ng mga minero. Habang ang ibang mga VIP guest naman ay nasa harapan o kaya naman nasa pool area. Pambihira. Dahil ba minero lang tayo, dito lang tayo sa likod nilagay? Huwag ka na nga maingay. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo eh. Tsaka, yan mo na, ang malaga naimbitahan pa rin tayo. Bumuntong hininga na lamang si Bedger habang nakapwesto sila sa maliit na lamesa. Malawak naman ang likod bahay nila Mang Arnold. Ang kaso nga lang, marami rin namang nakatambak na gamit doon. Pre, nakita mo kanina yung anak ni Boss Arnold? Yung buntis? Kanina narinig ko, bukang bibig pa rin niya yung aswang eh. Eh di ba napatay na nga natin yung aswang? Bakit pa siya natatakot? Malamang pre, buntis yun eh. Alam mo naman ng mga buntis, emosyonal. Pero alam mo ba kung anong mas exciting? Ano pala? Narinig ko kanina habang kausap ng babae si Boss Arnold. Nasabi niya na hindi lang pala isa yung aswang. Kasi kagabi, may nang aswang ulit. Dahil sa sinabing yun ni Diego, hindi na naman tuloy mapalagay ang kalooban ni Bedger. Sa halip na maging masaya siya nang magsimula na ang inuman, hindi niya magawa dahil masyadong tinabunan ng aswang ang kanyang mga iniisip. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Bedger na medyo tinamaan na si Diego sa mga iniinom nila. Kaya naman niyaya na rin siya nitong umuwi. Buti na lang ay pumayag agad ang kanyang kaibigan. Matapos makapagpaalam kay Mang Arnold,
lumabas na rin sila ng bahay ng kanilang amo. Mula roon, kailangan pa nilang maglakad ng halos 5 minuto bago makarating sa pinakakalye patungo sa kanila. Alang nga, nalasing ako dun Ang hina ko na talaga kami nung ngayon, pre. Ikaw, bakit hindi ka nalasing? Malakas ka ba, ha? Hindi naman ako uminom ng marami, pre. Pambira ka, oh. Alam mo naman na maglalakad pa tayo papunta sa atin, eh. Dinamihan mo pa talaga ang inom mo, ah. Huwag ka mag-alala. Kaya ko naman maglakad mag-isa, eh. Di mo na kailangan nalalayan. Di mo, diretso lakad ko, di ba? Bakit? Natatakot kang maglakad, no? Kasi baka may aswang. Awu! Uy, para kang timang, pre. Hindi naman ako natatakot na baka may aswang. Hindi naman ako buntis, eh. Pre, hindi lang naman mga buntis ang inaano ng mga aswang, eh. Kahit sino. Basta kapag gusto nilang kumain, kakainin nila kahit na sino. Oo na. Sige na. Bilis mo na maglakad at natatay na rin ako. Sus! Kunwari, natatay, pero natatakot na yan. Uy, kulit ng bumbunan mo. Iwanan kita rito, eh. Sus, wag naman. Wag naman, parang hindi tropa, eh. Yung kulit mo kapag nalalasing, eh. Pinagpatuloy na lamang nila ang kanilang paglalakad. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang bigla silang makarinig ng mga kaluskos. Agad na napaisip ng kung ano-ano ang binatang si Bedger. Pero nagtaka na lamang siya nang biglang matawa si Diego. Oh, bakit ka natatawa? Wala lang. Ako kasi yung kumakaluskos, eh. Ito, sa tsinelas ko. Sira ulo ka talaga. Bahala ka na nga muna dyan. Mauna na ako. Tayng-tay na talaga ako, eh. Binilisan na lamang ni Bedger ang kanyang paglalakad. Maya-maya lang, nakita niyang tumatakbo na si Diego na nakasunod sa kanya. Kitang-kita niya na parabang nawala pansamantala ang pagkalasing nito. Ang mukha nito ay parang natataranta. Tensyonado rin. Pre! Oh, ano na naman trip mo? Meron ako nakita dun. Sus, di na ako maniniwala sa'yo, no? Hindi, meron nga ako nakitang 2 lalaki, pre. Mahaba ang tila nila. Nakatungtong sila sa pose ng ilaw. Mga aswang, pre. Sus, utot mo, aswang. Tara na, kulit mo talaga, oh. Ika, pre, meron nga ako nakita, eh. Ang kulit mo. Bakit tayo bang maniwala? Eh ano naman kung may nakita ka? Sinundan ka ba? Hindi, pero tingin ko, papunta sila sa bahay nila, boss. Aaswangin niya yata yung anak ni boss na buntis. Hindi na nila binalikan pa kung ano man ang nakita ni Diego. Gusto sana nilang abisuhan ng kanilang boss, pero hindi na rin nila nagawa dahil na rin sa takot na baka sila naman ang pagbuntungan ng mga aswang. Kinabukasan, wala silang pasok sa minahan dahil na rin karamihan sa mga minero ay nalasing. Maagang nagising si Bedger nung sandaling yon dahil sa pagbubunganga ng kanyang ina. Bisit naman talaga ang buhay to, ha? Kagabi pa nga ang mga hugasin na to, eh. Wala pa rin naguhugas. Aba, mga batugan talaga mga tao rito. Hindi pa na magsikilos. Yung iba dyan, gigising lang na hindi naman masaan sa gawaing bahay. Diyos ko, ang yabang talaga. Nakakapera lang, akala mo na kung sinong hindi na mautusan sa gawaing bahay. Akala mo naman kung sino. Hindi na sana papansinin ni Bedger ang sinasabi ng kanyang ina. Ang kaso nga lang, hindi na niya nagustuhan ang sunod nitong sinabi. Hindi ka sana magkaroon ng pamilya para tumanda ka ng mag-isa! Nay, ang dami-dami niyo rito sa bahay. Hindi niyo man lang mapag-usapan kung sino maghuhugas ng lintik na hugasin na yan. Ako pa talaga ang aasahan niyo? Anong balak mo sa 2 anak mo na mas matanda sa akin? Wala ba silang mga kamay? Wala ba silang lakas para humawak ng pinggan na mas mabigat lang naman ng konti sa cellphone? Tsaka hindi ako magkakapamilya. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw ko na magkaroon ng pamilya. Kasi ako,
wala pa akong pera para magkapamilya. Hindi nyo naman ako gaya na kahit ang hirap ng buhay nag-anak pa talaga kayo. Tapos ipapasa nyo sa mga anak nyo yung obligasyon na dapat kayong unang gumagawa. Hindi ako magkakapamilya dahil ayaw kong may madamay pa sa hirap ng buhay ko. Hindi ako makasarili kagaya nyo na mga sarili lang ang iniisip. Hoy, Roger! Bunganga mo ha! Isa pa kayo Wala rin kayo masabi rito sa bahay. Ikaw pa naman ang ama. Pero hinahayaan nyo lang na ganito ang sistema ng buhay natin. Tingnan nyo, lumaking batugan niya sila kuya. Kung sino pa yung walang kakayahang magtrabaho, sila pa talaga yung bumuo ng pamilya. Habang ako akong may trabaho pero wala akong pamilya kasi kayo pa rin ang iniisip ko. Hoy! Umasya ng pananalita mo ha! Wala kang galang At ako? Kailan nyo ba ako ginalang? Kahit kailan, hindi ako nakaramdam ng respeto sa inyo. Sige, lumayas ka na rito sa bahay na ito. Total, wala ka namang pakinabang dito. Hindi ka na rin naman namin maasahan. Kaya ano bang dahilan na narito ka sa pamamahay ko? Lumayas ka na rito! Talaga, lalayas ako dito. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay. Kung kayo ayaw niyong umangat, pwes ako gusto ko. Kaya bahala kayo. Basta ako gusto kong umunlad. Hindi na nagsayang ng oras si Bedger ng mga sandaling yon. Agad na rin siyang umalis dala ang kanyang mga gamit. Buti na lang at wala siyang pasok noon kaya nahanapan siya kagad ni Diego ng bago niyang malilipatan. Hindi naman kalakihan pero sakto na para sa kanya. Pero sa ginawa niyang pagbubukod, kahit na papaano ay gumaan na ang pakiramdam niya. O ano, ayos ka na ba rito, pre? Oo, pre. Maraming salamat Ay nako, nainis na kasi talaga ako sa bahay Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Yung kalan, mamaya ipapahiram ko sa'yo. Yun nga lang, di uling yun Marunong ka ba mag-uling? Oo naman no. Orlando, may pupuntahan lang kami ni Bedger ngayon Tara, Bedger. Uy, teka! Sama ako! Saan ba yan? Sa minahan to. May pinapakuwang gamit yung leader namin. Ngayon na ba yun, pre? Hindi ba pwede mamaya muna? Kaka-text lang Kailangan daw yun Isasampa lang naman natin sa truck. Kaya naman natin siguro kahit dalawa lang tayo. Uy, sige na, tutulungan ko na kayo. Sigurado ka? Walang bayad to Oo naman Di naman ako nag-aabang ng bayad Gusto ko lang gumala. Buryong-buryong na ako sa bilyaran Ang tatanga pa ng mga naglalaro ngayon. Wala man lang akong makita ang kasing galing ni Efren Bata Reyes. O edi sige, sumama ka na. Kailangan naming magamit yung mga nagpuputukan mo mga muscles. Nang maayos na rin ni Bedger ang kanyang mga kagamitan, agad na rin silang umalis sa bagong bahay na tinitirhan ni Bedger. Pagdating nila sa minahan, nakakalat pa ang iba't ibang gamit sa labas. Kailangan pa nilang pumasok sa loob dahil doon iniwan ng ibang mas mahalagang gamit. Pambirang flashlight to, patay sindi parang diskuhan lang Eto na lang gamitin mo. Tara, bilisan na natin. Mainipin pa naman yung driver ng truck. Lagi na lang yun mainit ang ulo Akala mo babae. Ganun talaga kapag tumatandang binata. Ilang sandali lang, narating na rin nila ang mga kagamitan nila. Inilagay nila yun sa kariton. Itinulak nila yun hanggang sa makalabas na sila ng minahan. Nang maisampa na nila sa truck yun, ay kagad na ring umalis ang truck. Paalis na sana sila pero merong napansin si Lando sa kabilang minahan. Pre, may natutulog ba doon? Tingnan nyo Ha? Natutulog? Di pwedeng matulog dito, no? Sino naman kaya yung taong yun? Tara nga, lapitan natin. Gagi! Gulat na gulat ang magkakaibigan na makita nila ang isang lalaki na nakahandusay doon. Duguan ang buong katawan. May butas sa dibdib na parang kakasya lamang ang kasing laki ng kutsilyo. Gagi pre, anong nangyari dyan? Lando, tawagan mo nga si boss. Baliw, hindi nyo naman ako katrabaho dito Ikaw na lang, ikaw may cellphone wala na akong load Tara, puntahan na lang natin si boss. Agad na umalis ang tatlo.
Mga ilang sandali lang ay nalaman na rin ni Mang Arnold ang kanilang natuklasan. At kagaya nga ng inaasahan nila, aswang ang unang itinuturing sa larin sa bangkay na yon. Nang suriin din kasi ang biktima, marami pang nakitang sugat at kalmot sa katawan. Indikasyon lang daw ito na bago mamatay ang biktima, nagawa pa nitong lumaban. Hindi nila katrabaho ang lalaking biktima, pero ayon kay Mang Arnold, dati niya itong nakatransaksyon. Balak daw siguro ng lalaki na nakawin ng ilang gamit na iniwan sa loob ng minahan. Mabilis na sumapit ang kinagabihan. Tulala si Bedger sa pintuan ng bago niyang inuupahan. Hindi pa rin kasi nawawala sa kanyang isipan ang tungkol sa mga aswang. Nababahala siya. Nagiging tamang hinala siya na baka balikan sila ng aswang, na baka alam na ng ibang aswang na sila ang sumunog sa isang aswang. Ay nako, nakakainis. Kung kailan mag-isa na lang ako dito sa bahay, sa kapag gumugulo sa isipan ko tong aswang na ito. Anong mag-isa? Nandito pa ako, no? Napalingon si Bedger sa kanyang kaibigan na nasa gilid pa pala ng bahay. Kakabangon lang sa papag na naroon. Uy, nung ginagawa mo dito, Lando? Gabi na, baliw. Yung sabi ko kasi kanina, gisingin mo ako ng 3:00 eh. Ay, oo nga pala. Sorry, nawala sa isipan ko. Ayos lang. Baka kasi gulong-gulo utak mo dahil sa mga aswang na yun eh. Oo, tama ka. Pero, nakwento na ba sa'yo ni Diego yung ginawa namin? Oo, pre. Nakwento na niya sa akin kanina. Natatakot kasi ako eh. Baka mamaya, utusan na naman kami ni Boss Arnold na mag-dispatch siya ng aswang. Alam mo naman siguro kung gaano kabangis yung mga yun, di ba? Sino? Sila Mang Arnold? Baliw. Hindi. Yung aswang yung tinutukoy ko. Ah, oo. Mabangis ka mga aswang. Alam mo, sa totoo lang pre, kahit ako nababahala na rin ako sa ganyan eh. Teka, dito ka kaya matulog? Bakit? Natatakot ka ba sa aswang? Oo pre. Mag-isa lang ako rito. Tingnan mo oh, yung sunod na bahay, ilang lakad pa. Bakit ba kasi ganito paupahan dito eh? Hirap humingi ng tulong kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo eh. Uy, sige. Dito ako matutulog. Pero magpapaalam muna ako sa bahay ah. Baka kasi hanapin nila ako eh. Sige. Balik ka kagad ah. Magluluto na ako ng pagkain natin. Makailang ulit na lumingon si Bedger sa labas, pero hindi pa rin niya nakikitang dumarating si Lando. Iniisip niya na baka hindi yun pinayagan. Kaya habang nagluluto siya, hindi na naman niya maiwasang hindi mag-isip ng kung ano-ano. Pakiramdam niya, may aswang na nagmamasid sa bawat galaw niya noong mga sandaling yon. Huminga siya ng malalim. Inilapit niya sa tabi niya ang itak para sa posibilidad na merong lumapit sa kanya. Mga ilang sandali lang. Patay ka ngayon! Uy! Ako to, baliw! Hindi na ituloy ni Bedger ang gagawin niya sanang pagtaga ng mapagtantong si Lando pala ang dumating. Nakahinga siya ng maluwag dahil doon. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib. Ikaw naman kasi ang tagal mo eh. Kala ko tuloy, hindi ka na darating. May pinasikaso pa kasi sa akin sa bahay, pre. Pasensya na. At saka, ito, nagdala rin ako ng ekstrang kanin. Maraming salamat pre ah. Pasensya ka na ulit. Kanina pa kasi ako rito eh, hindi mapakali. Pakiramdam ko, may mga nakatingin sa akin. Masyado ka ng tense, pre. Kalma-kalma ka rin. Baka mamaya niyan eh, yan pa maging dahilan ng pagkamatay mo ng maaga. Siguro nga, kailangan ko talagang wag na masyado mag-isip ng kung ano-ano. Matapos maluto ang sinasalang ni Bedger, sabay na rin silang kumain ni Lando. Nung sandaling yon, naging payapa naman ang kanilang hapunan. Maya-maya lang din ay naglatag na rin sila ng banig para matulog. Pero dahil yon ang unang gabi ni Bedger sa bahay na yon, hindi agad dinadalaw ng antok ang binata. Kung ano-ano na naman tumatakbo sa utak niya dahil sa mga kaluskos na naririnig niya sa paligid. Ay nako, kainis. Ang lakas pang humilig nitong si Lando oh. Pinilit na lamang niyang matulog ng mga sandaling yon. Pero dakong 5:00 na ng umaga nang makaidlip siya.
Pagdating naman ng 6:00, pinunta na siya ni Diego para sabay na silang pumasok sa minahan. Lutang na lutang ang utak ng binatang si Bejer nung umagang yon. Pero wala siyang magawa kundi ang pumasok. Mas magiging abala kasi sila sa araw na yon dahil marami silang hindi natapos sa mga nakaraang araw. Pagdating nila ng minahan, naroon si Mang Arnold. Agad silang nilapitan ng matandang lalaki. Kinakabahan si Bejer dahil ang nasa isip niya baka meron na namang ipadispatch siya sa kanilang aswang. Oh, mabuti naman at narito kayo. May ipapagawa uli ako sa inyo. Boss, may papalikpit na naman ba kayong aswang? Hindi. Iba to, Diego. Hindi ba marunong ka magmaneho? Oo, boss. Bakit, boss? Mamaya, ipapatid ko sa inyo ang anak ko papuntang pier. Papuntang Maynila ang barkong sasakyan niya. Boss, bakit kami? Di ba marami kayong tauhan? Wala akong pinagkakatiwalaan ngayon. Pakiramdam ko kasi, yung iba sa tauhan ko aswang. Mas may tiwala pa ako sa inyo. Kasi kahit na papaano kilala ko na kayo noon pa. Yung asawa niya, boss, nasaan? Isa pa ang tarantadong yon. Nakipaghiwalay sa anak ko Itutumba ko yon kapag nagkaharap kami. Pero ito na muna ang intindihin natin. Mas kailangan kayo ng anak ko mamaya. Mga bandang 3:00, aalis na kayo. Hihintayin lang natin si Annalyn matapos magpabasbas sa albularyo. Ilang oras din kasi yon. O ano, pre? Palag-palag ka ba? Triple ang ibabayad ko sa inyo ngayon, kaya pumayag na kayo. Boss, matanong ko lang, bakit po ba si Annalyn parang trip na trip na mga aswang? Ang dami naman po kasing ibang buntis dito sa atin, di ba? Huwag ka na maraming tanong. Sabihin mo na lang kung tatanggapin mo o hindi yung pinag-uutos ko. Uy, ano na, pre? Sige boss, palag na ako dyan. Kailangan ko rin ng pera Mga 12:00 pagtapos ng pananghalian, pumunta na kayo dun sa bahay ko. Naroon ang sasakyan na itim na gagamitin nyo sa pag-alis. Tumupad sa usapan ng 2 binata. Noong mga sandaling yon, nagtungo na rin sila sa bahay ng kanilang amo na si Mang Arnold. Naghintay lang sila ng ilang oras. Maya-maya lang, naroon na rin si Annalyn. Binigay ng babae ang susi ng sasakyan. Agad na rin naman silang bumiyahe. Malayo-layo na ang kanilang tatakbuhin dahil bandang dulo ng kanilang probinsya ang pier na kanilang pupuntahan. Ma'am Annalyn, sigurado po ba kayong ayos lang na bumiyahe pa kayo ng mahaba? 6 na buwan na po kasi ang tiyan nyo Baka lang po matagtag kayo sa biyahe. Ayos lang naman. Nakausap ko naman ng albularyo kanina. Wala naman magiging problema. At saka, ma'am, hindi ko po ganong bibilisan at iwas po ako sa mga malubak na daan. Maraming salamat, Diego. Maraming salamat sa inyo. Alam nyo, pasensya na kayo Naabala pa kayo ni Papa. Pero kasi nababala na rin kasi kami Wala na kasi talagang tiwala ang tatay ko sa mga taong nakapaligid sa amin. Ang hirap kasing malaman kung aswang ba talaga o hindi ang isang tao na kausap namin. Wala po yun, ma'am. Hindi naman na po ibang tao si Boss Arnold sa amin Ma'am, matanong ko lang po, may nasabi po ba sa inyo ang albularyo kung bakit sa lahat ng buntis sa lugar natin parang kayo lang po yung madalas na puntahan ng mga aswang Hindi agad nakapagsalita ang babae. Tila ba may gumugulo sa isipan nito. Nahiya na lang tuloy bigla ang lalaking si Bejer. Pasensya na po mama. Hindi ko po sana tinanong yon. May atraso si Papa sa mga aswang. Ma'am? Ano pong ibig niyong sabihin? Paano naman pong magkakaroon ng atraso si Boss Arnold sa mga aswang? Kailan lang naman po lumitaw ang mga aswang na yun dito, di ba? Huwag niyo na lang sasabihin kay Papa na naikwento ko ito sa inyo Pero noon pa man, alam na ni Papa na may mga aswang. Nasa Tagumbaryo daw ang mga aswang na yon. Na kahit ako, hindi ko alam kung saan. Nung una, ipinakilala ako ni Papa sa prinsipe ng mga aswang.
Mayaman kasi ang mga aswang na yon. Mga tiktik sila kung tawagin. Balak ni Papa na ikasal ako sa kanila. Pero ang plano lang talaga ni Papa, kapag naibigay na ang mga pakonsuelo ng mga aswang, bigla niyang iaatras ang kasal. Sa madaling sabi, uutakan niya lang ang mga yon. Nang makuha na ni Papa ang gusto niya, binawi niya ako at ibinalik sa amin. Pinapatay ni Papa ang mga aswang nun. Pero ang hindi pala niya alam, meron palang mga nabuhay. At tingin ko, sila ang mga gumugulo sa akin ngayon. Grabe, hindi ko inakala na may ganyan palang sikreto si Boss Arnold. Kahit na ako rin hindi rin naman ako makapaniwala na kinayang gawin sa akin ni Papa yon. Ginamit niya ako. Nagulat na lang ako nang malaman kong aswang pala ang pamilyang yon. Lagi na lang akong ginagamit ni Papa noon. Yung asawa ko ngayon, hindi naman talaga namin mahal ang isa't isa Pinakasal lang kami ni Papa para sa kayamanan. Ibig sabihin, yung paglayas ngayon ng asawa nyo, gusto mo rin? Ako nagsabi sa kanya na umalis na siya. Ma'am, malaking problema nga talaga yan. Hindi tao niloloko ni Boss Mga aswang. At sa pagkakaalam ko, ang mga aswang, hindi talaga sila tumitigil hanggat hindi nila nakukuha gusto nila. Yung totoo, nahihirapan na nga rin akong matulog sa gabi. Kung ano-ano na kasi ang naiisip ko. Nakakainis kasi si Papa Ang tingin niya lang sa akin, kasangkapan sa pagpapayaman niya. Kahit na kailan, hindi niya ako pinakinggan. Akala ko nung una kapag sinunod ko ang gusto niya, hahayaan niya na ako. Pero hindi. Siya pa rin ang nasusunod sa kung ano man ang tingin niyang makabubuti sa akin. Na kung tutuusin, wala namang magandang naidudulot sa akin yun Pero, alam niyo ma'am, kahit papano, nakaka-relate rin ako sa inyo. Ganyan din kasi ang mga magulang ko Parang ang tingin lang nila sa akin, kasangkapan nila sa mga pansarili nilang interes. Pero alam niyo po kung anong ginawa ko? Mas minahal ko sarili ko. Kagaya ng payo sa akin ni Diego. Mas pinapahalagahan ko na ngayon ang sarili ko. Sa ngayon, nakakahinga na ako ng maluwag. Ako na mismo ang nagdedesisyon sa sarili ko kung ano makabubuti para sa akin. Ang kaso iba si Papa Kapag sinabi niya, kailangan masunod. Pero ma'am, tayo po ang may hawak ng sarili nating buhay. Kung hahayaan lang natin ang iba na kontrolin ang buhay na meron tayo, edi parang patay na rin tayo. Parang hindi na rin tayo nabuhay para mabuhay. Nabuhay na lang tayo para magamit ng iba. Hindi na nakapagsalita pa ang babaeng si Annalyn. Sa isip-isip nito ay may punto rin naman ang mga sinasabi ni Bedger. Sa mga sandaling yon, itinuon na lamang nila ang atensyon sa biyahe. Makalipas lang ang halos 2 oras, bigla na lamang silang nasiraan ng makina. Wala silang magagawa kundi ang tumigil na muna sa gilid. Ipinarada ni Diego ang sasakyan sa tabi. Pasensya na Mama, hindi ko rin alam kung bakit tayo nasiraan Ayos lang. Susubukan ko na lang tawagan si Papa para makapagpadala agad dito ng maayos na sasakyan. Ang kaso ma'am, wala pong signal sa parting ito. Ay, oo nga no. Nung ba yan, nakakainis naman. Susubukan ko na lang pong ayusin. Salo po muna kayo ma'am. Bedger, tara, tulungan mo ako. Sige, maraming salamat. Agad na inayos ng dalawa ang makina. Sinuri ni Diego kung ano nga ba ang naging dahilan ng pagkasira nito. Pero dahil nga hindi rin naman eksperto ang binata sa pag-aayos, wala rin namang nangyari. Inabot na sila ng 1 oras. 4:00 na ng hapon. Kakaunti na lang ay sasapit na rin ang gabi. Pre, hindi kaya maiwan si ma'am ng sasakyan niyang barko? Anong oras no? Hindi naman yung barko ang dapat nating isipin pre. Kasi naka-VIP naman yan Kaya kahit na anong oras dumating yan, ayos lang. Ang mas inaalala ko pre, parang walang ibang nadaang sasakyan dito Napapalibutan tayo ng kagubatan. Ang inaalala ko, yung mga aswang. Yun na nga rin ang iniisip ko pre. Diyos ko, delikado rin buhay natin
kasama natin yung pakay ng mga aswang. May binigay sa akin si Boss Arnold kanina. Eto, baril. Uy, gagi. Marunong ka bang gumamit niyan? Ang sabi sa akin, itutok ko lang daw tapos kalabitin ko yung gatilyo. Napapailing na lamang si Bedger ng mga sandaling yon. Binalikan na lamang nila si Annalyn sa loob. Makalipas lang ang ilang sandali, tuluyan na nga sumapit ang kinagabihan. Ma'am, dyan lang po muna kayo ha. Maghihintay lang po muna kami ng mapapadaan dito. Wala po kasi talaga eh. Hindi po namin maayos. Ganun ba? Sige. Pero nakakatakot dito sa kinalalagyan natin eh. Napaplos pa si Bedger sa kanyang magkabilang braso. Aminadong nilalamon na rin siya ng kaba. Kapag tumitingin siya sa gilid-gilid, hindi niya maiwasang hindi kilabutan. Sa sobrang tahimik din kasi ng kapaligiran, pakiramdam niya ay may nagbabadyang umatake sa kanila. Huwag mo kasing masyadong isipin. Ang sabi nga nila, di ba? Mind over matter. Paano hindi mo nga iisipin eh, nararamdaman mo nga. Basta, huwag ka na matakot. May dala-dala naman tayong baril eh. Isang baril lang sa ulo ng aswang, tigok ka agad yun. Kulit mo, ni hindi nga natin alam kung makakatama ka eh. Kung subukan mo na lang kaya ulit i-start yung sasakyan. Sige. Teka. Oh, eto na pala mami. Makakaalis na po tayo. Sa wakas, nag-start na rin. Ay naku, mabuti naman. Akala ko maabutan ng tayo ng aswang eh. Iba na kasi talaga ang pakiramdam ko. Ang likod na ng baby ko sa tiyan ko. Huwag po kayo maglala, ma'am. Hindi na po tayo maabutan ng aswang. Dakong 7:00 na ng gabi nang mapaandar na nila ang sasakyan. Buong akala nila ay magiging maayos na ang lahat. Pero sa mga sumunod na sandali ay susubukin na pala ang kanilang katatagan. Naririnig niyo ba yung naririnig ko? Ang alin po, ma'am? Parang may mga umaatungan sa labas eh. Malakas eh. Ha? Oo nga no. Ganyan na ganyan ang naririnig ko tuwing bago ako aswangin. Tingin ko, may aswang nang sumusunod sa akin. Sandaling binuksan ni Diego ang bintana at saka sumilip sa labas. Pero wala naman siyang nakita nung mga sandaling yon. Kaya inakala nila na baka dala lang ng pagbubuntis ni Annalyn kung anuman ang naririnig nito. Ma'am, wala naman pong sumusunod sa atin eh. At wala rin naman pong lumilipad. Sigurado ba kayo? May naririnig talaga ako kanina eh. May narinig din ako, pare. Wag na lang muna natin takutin ang sarili natin. Alam kong may aswang, pero kailangan natin mag-isip ng positibo. Sa mga sumunod pang sandali, maging si Diego ay nararamdaman na rin na tila bumigat na ang kanilang sasakyan. Maya-maya pa, narinig na rin nilang may kumakaluskos na sa itaas ng bubungan. Bedger, silipin mo nga sa labas. Eto, hawakan mo tong baril. Ha? Bakit ako? Alangan naman si ma'am. Kita mo nagmamaneo rin ako eh. Kinuha na lamang ni Bedger ang baril. Lakas loob ng binuksan ng bintana. Pagsilip niya sa labas ay wala namang nakasunod sa kanila. Pero nang tumingin siya sa bubungan ng sasakyan, nakita niya roon ng isang aswang na nakadapa. Pre, sa bubungan, may aswang! Sa halip na magpaputok, nagmamadaling makapasok si Bedger sa sasakyan. Samantalang ang aswang naman sa taas ay nagsisimula na rin butasin ang bubungan. Makilang ulit nitong sinusuntok yon. Kinaskas at inaalog pa ang sasakyan. Kaya naman hindi na nakatiis pa si Diego. Kinuha niya ang baril at saka itinigil ang sasakyan. Matapang itong lumabas at pinagbababaril niya ang aswang na nasa tuktok ng sasakyan. Tinamaan yun sa hita. Naging sapat na yon para agad na umatras at umalis ang nilalang. Ngunit ang pangyayaring yon ay nagsilbing babala para sa kanila. Na maaaring sa mga susunod pang oras, hindi lang isa kundi higit pa ang mga aswang na susunod sa kanila. Lalo pat si Annalyn ang totoong pakay ng mga aswang. Nakakainis. Kung kailan naalis na tayo ulit, saka naman nasira ulit tong makina.
Ma'am Annalyn, gumit na po kayo sa amin ha. Hindi po kayo pwedeng mauna o mahuli. Malas talaga tayo ngayon, pre. Pero kailangan natin magawa ng mga isang trabaho natin. Ma'am, Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang makakaya namin para maihatid kayo sa pier. Makakarating kayo ng ligtas sa Maynila. Maraming salamat talaga sa inyo. At pasensya na rin dahil naabala ko pa kayo. Nalalagay pa ang mga buhay niyo sa alanganin. ayos lang yan ma'am. Ang malaga, kayo at ang sanggol na dinadala ninyo. Ayun, may bahay. Baka sakaling makahingi tayo ng tulong doon. Tila nabuhayan ng loob ang tatlo nang makakita sila ng bahay sa gilid ng kalsada. Maliwanag ang bahay na yun kaya inakala nilang normal lang natirahan ito ng mga tao. Paglapit nila doon, agad nilang kinatok ang pinto. At nang bumukas ito, nanlalaki ang kanilang mga mata nang bumungad sa kanila ang isang lalaki na mahaba ang dila. Hawak-hawak na nito ang ulo ng isang lalaki, habang ang tiktik naman ay duguan ng bibig. Minamalas ka nga naman talaga, oh. Hindi nagsayang ng sandali si Diego. Agad nitong binaril ang tiktik na nasa harapan nila. Pero kahit tinamaan niya yon sa balikat, nagawa pa rin nitong makapagtago. Lintik na yan. Ang bilis naman niyang kumilos. Bejer, si Ma'am Annalyn, ha? Oo, ako nang bahala sa kanya. Nagtago muna sila sa likuran ng drum. Pansamantala namang nawala sa paningin nila ang tiktik. Sinusuyod nila ng tingin ang buong paligid, pero hindi nila ito masipat. Manda ka na, Bejer. Tuso daw mga aswang at mapanin lang. Baka bigla na lang lumitaw yun sa harapan ninyo dyan, ha? Tumango lamang si Bejer, pero ang mga sumunod na nangyari ay labis nilang kinabigla. Naramdaman na lamang nila na hindi lang isa, kundi higit pa sa 10 ang tiktik na nakapalibot sa kanila. Kaya naman nagpaputok ulit ng marami si Diego. Pero sa kasamaang palad, wala naman siyang napuruhan at naubos na ang kanyang bala. Sa puntong yon, kutsilyo na lamang ang hawak ng 2 binata. Laking gulat nila nang may humila na sa babaeng si Annalyn. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi na nila nabawi pa ang buntis. Agad yung dinala sa madilim na parte. At dahil wala na rin naman pakinabang ang baril na meron sila, wala na rin silang nagawa pa. Hinayaan na lamang nilang makuha ng mga aswang ang babaeng si Annalyn kesa mapatay sila ng mga nilalang na yon. Buisit! Buisit! Kasalanan ko itong nangyari na to eh. Nakakainis. Kung ginawakan ko lang sana si ma'am, di sana hindi kagad siya makukuha. Uy, huwag mo nang sisihin ang sarili mo dyan. Wala namang may gusto sa nangyari. Isa pa, ganon at ganon din naman ang mangyayari dahil wala na rin naman tayong proteksyon. Anong sasabihin natin kay Boss Arnold? Di ano pa, sabihin natin ang totoo. Sigurado magagalit yun. Malilintikan tayo. Tapangan na lang natin. Mas lalo naman tayo mayayari kapag nagsinungaling pa tayo. Isipin mo na lang na buhay tayo. Meron pa tayong pagkakataon para makabawi at mailigtas si Ma'am Annalyn. Madaling araw na makabalik ang dalawa sa bahay ni Mang Arnold. Nasa sala lamang sila habang naghihintay sa matanda. Pinagpapawisan sila ng malamig. Malakas ang tibok ng kanilang puso at hindi alam ang gagawin. Noong mga sandaling yon, inihahanda na nila ang kanilang sarili sa anumang parusa na matatanggap nila. Anong nangyari? Naihatid yun na ba ang anak ko sa pier? Tungkol po dyan, boss. Hindi po namin siya naihatid eh. Ha? Anong hindi? Bakit kayo nandito? Nakuha po ng mga aswang ang anak niyo po, boss. Tarantado! Anong nakuha? Sira ulo ba kayong dalawa? Hindi pwedeng mangyari yon. Kayong dalawa, wag niyo akong ginagago. Nasaan ang anak ko? Boss, nakuha nga po ng mga aswang. Wala po kami nagawa kanina. Pinalibutan na nila kami. Naubos din ang bala ni Diego kanina. Kaya walang kahirap-hirap para sa kanila na makuha si Ma'am Annalyn. Kung hindi nga lang sana kami papatay-patay ng makina ng sasakyan na pinadala nyo sa amin, di sana hindi kami mapipilitang lumabas ng sasakyan. Kung bakit po kasi hindi pa yung tauhan nyo yung pinaghatid nyo eh. Kami pa talaga na walang kalaman sa pagiging guard. Aba, ako bang sinisisi nyo ngayon? Kung ginawa nyo ng maayos ang trabaho nyo, di sana nakarating ng ligtas ang anak ko. Di sana hindi tayo problemado ngayon.
Pero anong ginawa nyo? Pumalpak kayo! Mga inutil! Bakit hindi na lang kasi ikaw ang personal na magatid sa anak nyo? Total, anak nyo naman yun. Bakit kailangan mo pa iasa sa iba? Tapos ngayon pumalya, kami sisisihin mo? Anong sinabi mo? Uy, pre! Awat na! Hindi! Hindi tayo dapat mapahig ng ganito, Diego. Hindi porke tayo empleyado at boss natin tong nasa harapan natin kailangan na natin tumiklo palagi. Pantay-pantay lang tayo. Ang pagkakaiba lang, ikaw may pera, kami wala. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede mo na kaming sabihan ng inutil. Hindi mo kami pag-aari, no? Kasi kung talagang mahal mo ang anak mo at kung talagang wala kang pinagkakatiwalaan na iba, di ikaw na sana gumawa nun, hindi kami. Maliban na lang kung talagang wala ka naman talagang pagmamahal kay Ma'am Annalyn. Di ba? Uy! Tumigil ka na, pre! Hindi! Hindi ako titigil. Bakit ako titigil? Kung ito lang naman yung paraan para mabigyang boses ang saloobin ni Ma'am Annalyn. Kasi hindi niya kayang sabihin ng mga ito sa ama niya. Pwes, ako magsasabi. Boss Arnold, hirap na ang anak nyo dahil sa problemang ginawa nyo. Ang anak nyo ang nagdurusa dahil sa kasakiman ninyo at dahil sa panluloko nyo sa mga aswang. Hindi ba kayo nakukonsensya? Hindi ka ba naawa sa kanya at sa sanggol na dinadala niya? Anong klaseng ama ka? Puro pera na lang ba ang laman ng utak mo? Wala bang natitirang pagmamahal dyan sa puso mo? Boss Arnold, hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa inyo. Hindi nakapagsalita ang matandang lalaki. Tila natameme ito sa sinabi ni Bedger noong mga sandaling yun. Pero kitang-kita pa rin ang panggigigil nito sa muka. Ituro mo sa amin kung saan mo natagpuan ang baryo ng mga aswang noon. Ililigtas namin si Ma'am Annalyn. Hindi para sa iyo, kundi para sa kanilang mag-ina. Natapos ang pag-uusap na yon ng walang maayos na kasunduan. Kaya naman umuwi na lamang muna silang dalawa sa tirahan ni Bedger at doon ay nagpalamig na lang muna sila. Nakatulala lamang ang dalawa. Hindi pa mababasag ang katahimikan kung hindi pa magsasalita ang lalaking si Diego. Grabe ka, pre. Pinabilib mo ako kanina. Tameme si boss Pre, ikaw nagsabi sa akin na kailangan nating tumayo at manindigan kapag alam nating nasa tama tayo. Kaya ginawa ko lang kung ano yung nararapat. Sa totoo lang, pre, yung mga sinabi ko sa'yo, hindi ko naman kayang gawin yun sa sarili ko Hanggang payo lang naman talaga ako Nasabi ko na ba sa yung pinalayas ako sa bahay kasi nagkasagutan kami ni tatay? Hindi ko nagawang ipaglaban yung tingin ko tama. Kasi natakot ako na baka mawalan ako ng pamilya. Na baka kapag kinalaban ko pa yung tatay ko, itakwil na nila ako. Pero pre, gusto ko lang bang maintindihan nila kung bakit gusto ko mag-aaral ulit Pero hindi nila maintindihan yun. Sinasabi lang nila sa akin na matanda na ako, na kailangan ko na magtrabaho. Kahit anong gawin ko, ayaw nila Kaya ang tingin nila sa akin, walang kwenta, walang silbi, inutil, pabigat at palamunin lang. Pero ginagawa ko naman ang makakaya ko para makatulong Ang kaso nga lang, kulang talaga pre. Wala nang ihinto nila ako sa pag-aaral. Nasira na yung pangarap ko na makapagbarko ko. Gusto ko maging seaman pre. Pero wala na ako magagawa. Hanggang pangarap na lang. Ang bira ka namang tao ka Inuuna mo problema ng ibang tao pero ang bigat-bigat din pala ng dinadala mo. Bakit naman hindi mo kagad sinabi sa akin yan? Ayoko na lang makadagdag sa iniisip nyo. Ang akin lang naman, gusto ko kapag kasama ko kayo ni Lando, chill-chill lang. Tamang relax lang tayo. Hindi rin pre. Dapat kasi matuto ka rin maglabas ng sama ng loob. Kapag inipon mo yan, lalong bibigat yan. Para saan pat naging magkakaibigan tayo kung sosolohin mo yan, di ba? Ikaw nga, alam mo mga problema namin ni Lando Kaya dapat, alam din namin ang mga problema mo.
Pasensya na pre. Natutuwag lang kasi akong aminin sa sarili kong nahihirapan na ako eh. Huwag mong sabihin yan. Matapang ka, matatag at masipag. Tsaka yung sinasabi mong kulang pa rin ang naitutulong mo. Aba, ang laki ng sahod natin no? Hindi kulang yun. Problema na ng mga magulang mo kung hindi sila makontento dun. Diyos ko, bakit naman kasi mga magulang natin pare-pareho lang eh. Natatawa na lamang ang dalawang binata sa kanilang pinag-uusapan. Pero naudlot ang kanilang tawanan nang marinig nilang parang may tao sa loob ng bahay ni Bedger. Nagkatinginan sila ni Diego ng mga sandaling yon. Kinakabahan pero pinili pa rin nilang alamin kung sino ang nasa loob. Dumampot na sila ng bote sa gilid. Pagbukas nila ng pintuan, nakita nila si Lando nakakagising lang. Kumakamot-kamot pa ito ng singit. Wow! Nandito ka pala. Di ka man lang nagpaalam sa akin ha? Oh, ayaw pala. Anong ginagawa niyo rito? Eh bakit ko ni Bedger eh? Ano pinagsasabi mo anong ginagawa namin rito? Ay, oo nga pala. Pumasok na ako kanina dito. Iniwan mo kasi sa akin ang susi, di ba? Kaya hindi na ako nagpaalam sa'yo. Isa pa, wala ka rin naman kanina eh. Teka, may problema ba kayo? Bakit ganyan mukha nyo? Mga mukhang tanga. Pumalpak yung lakad namin eh. Yung anak ng boss namin, nakuha ng mga aswang. Ngayon, hindi namin alam kung saan namin babawin si Ma'am Annalyn. Hindi rin kasi sinabi sa amin ni Boss Arnold kung saan yung kuta ng mga aswang eh. Uy, sandali lang. Ibig sabihin, may balak din talaga kayong pumunta sa kuta ng mga aswang kapag nalaman nyo yung kung saan? Oo naman. Yun lang naman ang natitirang paraan para mabawi namin. Abay, sama ako dyan. Ano nga akala mo dito, laro? Delikado to, no? Pwede ka mamatay dito kaya dumito ka na lang sa bahay ni Bedger. Tama si Diego. Hindi ka pwedeng sumama. Isa pa, problema naming dalawa to. Kaya kami ang aayos nito. Pwede ko naman kayo matulungan mga pre. Ang kulit mo, hindi nga pwede. May natuklasan ako sa silong ng bahay namin. Meron dong underground mga pre. Yung underground, nakalagay doon yung iba't ibang sandata. Sa pagkakaalam ko, sa lolo ko yun nung nabubuhay pa eh. Tingin ko, magagamit natin yung mga yun. Yun kung papayagan nyo akong makasama. Nagkatinginan si Bedger at si Diego. Nagdadalawang isip kasi sila. Hindi nila alam kung paniniwalaan ba nila ang sinasabi ng kanilang kaibigan. Kilala kasi nila ito na mahilig gumawa ng kwentong pangbarbero. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sige nga, ipakita mo nga muna sa amin. Oo, sigurado ko. Yung underground, malapit sa bilyaran namin. Tuturo ko sa inyo. O sige, hindi pa naman kami naantok eh. Ituro mo sa amin at patunayan mo na makakatulong yan sa gagawin naming pagliligtas sa anak ng amo namin. Pinagbigyan nila si Lando. Nagkasundo sila na kapag epektibo nga ang mga sinasabi nito sa kanila, isasama nila ito sa magiging laban nila kontra sa mga aswang. Hindi nagtagal, narating na rin nila ang bilyaran. Katabi lang nito ang bahay nila Nando. At sa silong naman nito, sumuot sila ron. Malaking flashlight lamang na pangminero ang gamit-gamit nila. Dito, narito yung sinasabi ko sa inyong pintuan papunta dun sa underground. Meron silang iniangat na malaking plywood. Pagtutok nila ng ilaw, nakita nila ang hagdan pababa. Medyo natatabunan na ng lupa ang ilang baitang pero tumuloy pa rin sila. Maya-maya pa ay narating na rin nila ang pinaglalagyan ng mga sandata. Maraming iba't ibang uri ng sandata ang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Merong itak, espada, katana, karit, balisong, at kung ano-ano pang nakamamatay na patalim. Uy, dami nito pre ah. May mga pana pa oh. Sa lolo mo to? Oo, kay lolo to. Pero hindi ko lang matanong kina mama at papa kung saan ba ginagamit to. Mayayari ako. Malalaman na nagpunta ako dito pag nagtanong ako sa kanila. Pre, tingin ko tumutugis ng aswang yung lolo mo nung araw. Nung gabi,
Sira ulo. Ibig ko sabihin, nung malakas-lakas pa siya. Bakit? Paano mo nasabi, pre? Tingnan nyo yung isang disenyo ng hawak ng espada. May nakaukit na pangalan na aswang. Tapos yun, tingnan nyo yung simbolo na nakalagay dun sa may sombrero. Kahit kulang ng isang letra, mababasa natin ang nakaburda. Tugis Aswang. Oo nga no, di ko to alam Ang pagkakaalam ko lang kasi, dating mga ngaso ang lolo ko. Pero, Bejer, magagamit natin tong kagamitan na to kontra sa mga aswang. Oo. Oo, paano ba yan? Isasama nyo na ako niyan. Ilabas na natin to ngayon. Dali natin sa bahay ko at doon natin practicing gamitin. Bago pa makalata ang pamilya ni Lando, maingat nilang hinakot ang mga gamit na naroon. Inilagay nila sa malaking sako ang mga patalim. At dahil madaling araw na rin naman, wala namang nakakitang tao sa kanila. Matagumpay nilang nadala sa bahay ni Bejer ang mga magiging sandata nila. Doon ay sinuri nila ng mas mainam ang mga sandata. Pumili na rin sila ng mga kanya-kanya nilang gagamitin. Anong oras ba tayo aalis bukas? Kakausapin muna natin ulit si Boss Arnold. Kailangan niyang sabihin sa amin kung saan matatagpuan ng mga aswang. Pre, eto lang pala naisip ko Paano pala kung lumakad na si Boss Arnold nang hindi na tayo hinihintay? Takot lumakad yon, pre. Wala siyang tiwala sa mga tao niya. Ano pa kaya kung makakasama niyang maglakad ng mga yun sa gubat? Mali ba natin? Kaya nga mamayang umaga, kakausapin na natin si Boss Arnold. Baka sakaling makipagtulungan na siya sa atin. Total, kaligtasan naman ng anak niya yung nakasalalay dito Matapos maorganisa ang mga kagamitan, ay agad na silang naglatag ng banig. Kailangan na muna nilang magpahinga. Nakaidlip din naman sila kaagad. Dakong 8:00 na sila ng umaga nakabangon. Hindi sila nagsayang ng pagkakataon. Agad silang nagtungo sa bahay ni Mang Arnold. Inabutan naman nila ito na may kausap na matandang lalaki na sa kanilang pagkakaalam, albularyo ang matandang yon. Sinagawa ni Mang Arnold ang matanda dahil tumanggi itong tumulong sa pagsagip kay Annalyn. Buwisit na buhay to! Lahat na lang na kinakausap ko, mga inutil! Napatingin si Mang Arnold nang makita silang nasa tapat ng pintuan ng sala. Nakasimangot itong lumapit sa kanila. O kayo, ano bang ginagawa nyo rito? Narito kami hindi para makipagtalo. Narito kami para makipagtulungan na mabawi si Ma'am Annalyn. Yun kung talagang gusto niyong mailigtas siya. Anong tingin nyo sa akin, demonyo? Oo, mukha akong pera. Pero hindi pa rin maalis sa akin bilang ama na iligtas siya. Pero ano naman magagawa ninyo? Kayo nga ang dahilan kung bakit nakuha ng mga aswang ang anak ko Kaya nga dapat rin kami ang babawi sa kanila. Mangyayari lang yon kung ituturo mo sa amin kung nasaan ang kuta ng mga aswang. Huminga ng malalim ang matandang si Arnold. Umupo ito sa sofa at tumawag sa sentido. Pinadala ko ng tao ko ron kagabi. Hindi na sila nakabalik. Ngayon, sabihin nyo nga sa akin, kung silang mga tao ko na biyasa sa paghawak ng baril hindi umubra, kayo ba kaya ng minero lang? Boss, may mga gamit kami. At hindi naman kami gaya ng mga tao mo na nakaasa lang sa baril. Matatapang ang mga tao mo, pero kulang sila sa katalinuhan. Kung makapagsalita kaya akala mo matalino ka. Matalino ka ba? Hindi ako matalino, pero kaya kong mag-isip ng tama sa mga alanganing sitwasyon. Boss, makipagtulungan na po kayo sa amin. Hayaan mo kaming bumawi. Okay, sige. Ituturo ko sa inyo. Pero sasama ako at ang mga natitira ko pang tao. Hindi ako papayag na wala akong gagawin. Mahalaga sa akin si Annalyn. Siya na lang ang meron ako. At nagsisisi na ako na ginamit ko siya sa pansarili kong interes. Sana hindi pa huli ang lahat. Napakasama ako pala talagang ama. Masyado akong nabulag sa pera. Tama ang mga sinabi mo. Masaya akong malaman na sa wakas,
napagtanto nyo na rin kung ano pagkakamaling nagawa nyo para sa anak nyo. Pero para maitama ang lahat ng yan, kailangan natin magtulungan. Boss Arnold, hindi na ito tungkol lang kung paano tayo babawi sa pagkakamali natin. Tungkol na ito sa magiging kaligtasan ng lahat. Hindi lang natin basta ililigtas si Ma'am Annalyn. Uubusin na rin natin ang mga aswang. Ama si Bejer, Boss Arnold. Kasi sa totoo lang, kahit si Ma'am Annalyn ang pakay nila, pumapatid na rin sila ng ibang tao kapag gusto nilang kumain eh. Ibig sabihin, marami pa silang magiging biktima. Kung ganon, edi gagamitin ko ng lahat ng pera ko para lang mapuksa ang mga salot na yan. Nakahinga na rin ng maluwag si Bejer nang matapos na rin ang usapan na yon. Habang hinihintay pa nila ang mga kinokontak na koneksyon ni Mang Arnold, umuwi na muna sila sa bahay ni Bejer para sanayin ang sarili nila na humawak ng patalim. Parang timang naman tong si Bejer oh. Gigil na gigil ka. Ano ka ba? Para masanay ka, dapat maging makatotohanan ng laban. Hindi ba, Diego? Oo, tama si Bejer. Si Oo ka rin no? Kayo kaya maglaban dalawa. Sandali silang tumigil sa pag-iispadahan. Napatingin sila sandali sa mga taong napadaan sa kanilang harapan. Medyo naiilang na rin sila dahil lahat ng napapadaan ay parang nagtataka sa kung anuman ang ginagawa nila. Hayaan nyo na yung mga yan. Ganyan lang talaga ang mga yan kapag may nakikitang kakaiba. Baka naman kasi ngayon lang sila nakakita ng poging kagaya ko. Ay nako, nagbuhat na naman to ng bangko. Sarap mo ututan sa mukha no sa mga pinagsasabi mo. O tara, ispadahan na ulit tayo. Magsanay na tayo. Halos tumagal din ng 2 oras ang kanilang pagsasanay, pero hindi pa rin kampante si Bejer sa lahat ng kanilang ginagawa. Alam niyang hindi basta-basta ang mga nilalang na makakalaban nila. Mabilis na lumipas sa mga oras. Dumating na rin ang 5:00 ng hapon. Tumungo na rin sila sa bahay ni Mang Arnold. Hinihintay lamang nila ang matanda roon dahil meron itong mga kinausap na tao. Laki ng bahay na to, wala man lang libreng pagkain. Kanina kasi sinabi ko sa iyong humingi ka na sa kusina, paarte-arte ka pa. Oh, boss, handang-handa na kami. Kasama ko na ang mga bagong tao ko. Nasa labas. Pwede na tayong umalis ngayon. Teka, sigurado ba kayong yang mga yan lang ang gagamitin yung panlaban sa mga aswang? Oo, boss. Masanay kami rito kaysa sa baril. O sige, tara na. Wala na tayong dapat na sayangin pang oras. Sandali lang po. Bakit? Baka po pwedeng makahingi muna ng pagkain. Ay sus, pambihira. Sige na, dumiretso ko sa kusina. Kunin mo ang lahat ng gusto mo. Maraming salamat po. Boss, pasensya na ha. Ganun talaga yun eh. Madaling magutom pero hindi madaling mabusog. Malayo-layo ba tayo? Pero huwag kayong magiging kampante. Kilala ko karakas ng mga aswang. Tuso sila. Mauutak, magugulang. Lahat ng pandaraya gagawin nila para lang hindi malamangan. Boss, matanong ko lang. May pinuno rin ba ang mga aswang na yan? Meron, pero napatay ko na noon. Ang hindi ko alam ay kung sino na ang namumuno. Suminyas bigla si Mang Arnold nang may maramdaman silang kakaibang presensya na nasa kagubatan. Maraan silang umupo. Nagtago sila sa mga halamanan. Hindi sila nagkamali ng kanilang hinala. May mga aswang ang naglalakad. Nang malapit na yun sa kanilang kinalalagyan, tumayo ang mga tauhan ni Mang Arnold at saka nagpaputok ng sunod-sunod. Pero iilan lamang ang napatumba nila sa mga yon. Karamihan ay nakadistansya at nagawa pang makapagtago. Boss, sa ulo niyo patamaan. Mas madali silang namamatay kapag sa ulo. Sinunod ng mga tauhan ni Mang Arnold ang sinabi ni Bejer. Kaya naman sa puntong ito, kahit na papaano ay meron na rin silang nababawas sa mga kalaban nila. Pre, sa gilid-gilid, baka may mga nag-aabang lang dyan. Anong gagawin? Sa gilid mo! Biglang lumitaw ang 2 aswang malapit kay Lando.
Mabuti na lamang ay agad na nakalapit si Diego at Bedger. Nanguna si Bedger sa pakikipaglaban sa mga aswang na yon. Kung kumilos ito, ay hindi na mababakas ang kahit na kaunting takot nito sa mga aswang. Ang kanyang mga pangamba ay napalitan na ng tapang at pagiging determinado. Ibang-ibang Bedger na ang nakikita nila ngayon. Mas mabilis, mas matapang at mas buo ang loob. Lando, maging alerto ka naman. Yan nga ba sinasabi ko sa iyo eh. Pasensya na, babawi ako sa susunod. Sandaling natigil ang labanan. Tila nakaramdam ang mga aswang na hindi sila uubra sa kanilang puwersa. Pero nanatiling alerto ang kanilang mga kasama. Mahihigpit ang mga hawak nila sa kanilang sandata at armas. Bantay-bantay, ang mga aswang, atake yan kapag nakita nilang kampante na mga kalaban nila. Huwag tayong papalin lang. Gamitin ang utak at pagiging mapagbasid. Maingat ang ginawa nilang pag-abante. Pero nang makarating na sila sa parting lagas sa mga puno, dito na mas magiging mahirap ang lahat para sa kanila. Bigla lamang sila kasing nakarinig ng malakas na tili. Nanggagaling yun sa loob ng kagubatan, pero parang nasa harapan lang ng kanilang tenga. Sa sobrang sakit ng pandinig, ay apektado ang kanilang utak. Sumasakit na rin yun. Nawawala na sila sa wisyo. Pagtingin ni Bedger sa mga kasamahan niya, ang iba ay napaupo na lang. Pati si Diego at Lando rin ay apektado na rin. Inilibot pa ni Bedger ang kanyang paningin. Pagtutok niya ng ilaw sa kabilang banda, nakita niya ang isang lalaking tila sumisigaw. Hindi na siya nagsayang pa ng pagkakataon. Kinuha niya ang palaso at inihanda ang pana. Kahit na masakit na rin ang kanyang ulo, nagawa niya pang asintahin ang lalaking aswang. Tinamaan niya yun sa ulo. At dahil sa kanyang ginawa, nawala na ang masakit na tili na kanilang naririnig. Ngunit kahit na ganun pa man, nakalamang pa rin ang aswang sa mga sumunod na sandali. Walang susuko! Sakit lang sa ulo yan! Malayo sa bituka yan! Mahilo-hilo nilang hinarap muli ang mga aswang. Rat-rat kung rat-rat ang ginagawa nila. Pero hindi pa rin umuubra ang kanilang ginagawa. May lumalabas sa itaas, sa gilid, sa likod, at kung saan-saan pang hindi nila inaasahan. Sa mga sandaling yon, unti-unti na silang nababawasan. Kitang-kita ang kalamangan ng mga aswang. Huwag kayong panghinaan! Sinisindak lang tayo ng mga aswang na yan! Itinigil na muna nila ang pagpapaputok. Nagdikit-dikit sila at sandaling ipinahinga ang kanilang mga sarili. Pagtingin ni Bedger sa dalawa niyang kaibigan, sugatan na rin ang mga yon. Masyadong mautak ang mga siraulong aswang. Lintik na yan. Kung saan-saan ba naman lumalabas ang mga loko eh. Kailangan na natin malaman kung anong ginagawa nilang taktika. Nakakainis. Wala pa akong tinatamaan kahit na isa. Sila ang puro taba sa akin eh. Mga kasama, ito ang tatandaan ninyo. Kapag nagpasindak tayo sa mga nilalang na yan, mas lalo lang silang lalakas. Huminga ng malalim si Bedger. Tahimik niyang inisip ang ginagawang estilo ng mga kalaban nila. Tinatalasan niya ang kanyang isip para makagawa ng isang pag-atake na maaaring maging kalamangan nila. Atake mga kasama! Atake! Walang magpapatalo! Nang muling magputukan, muli na namang umatake ang mga aswang. At sa pagkakataong ito, ilan na naman sa mga kasama nila ang nadali. Pero nabasa na rin ni Bedger sa wakas ang taktika ng mga aswang. Kaya naman, agad na niya itong sinabi sa mga kasama nila. Dalawang grupo sila. Yung iba, ginugulo lang tayo. Tumatakbo-takbo lang sila at nagpapalipat-lipat sa mga puno. Ginagamit nila ang bilis nila para hindi sila tamaan. Pero may grupo pang isa. Ang grupo na aatake lang kapag nakikita nilang nakatuon ang atensyon natin sa mga kasama nilang nanggugulo. Kung ganon, ganito ang gawin natin. Dikit-dikit! Pumorma sila ng pabilog. Sa ginawa nilang yon, hindi na basta-basta nakakaatake ang mga aswang. Umambante sila ng ganoon ang kanilang posisyon. At dahil dito, nagagawa na nilang makatama sa mga aswang nang hindi sila nalalapitan. Ayos! Wala akong gagawin!
Pero si Bedger at si Diego, pinagtititiran nila ng mga palaso ang mga aso. Sinasabayan nila ang putukan. Kaya naman, mga ilang sandali lang ay unti-unti na ring nag-atrasa ng mga nilalang. Mangilan-ngilan na lang rin ang nakatakas. Karamihan, napatay nila. Nakahinga na rin sila ng maluwag. Pero kahit na itinuturing nilang panalo yon, meron din namang mga natalo sa kanila. At yun ay ang mga kasamahan nilang nasawi sa laban. Trabaho niyong makipagpatayan, kaya dapat sanay kayo makakita ng kasamang namamatay. Hindi ko sinasabi na ayos lang. Sinasabi ko lang na kahit na anong mangyari, kailangan natin makausad. Kahit na anumang iparamdam sa atin ng sitwasyon, wala tayong magagawa kundi magpatuloy. Tama si Boss Arnold. Sa mga ganitong sitwasyon, mas magiging mahina tayo kung lalamunin tayo ng emosyon natin. Sa ngayon, magpahinga na muna tayo habang ginagamot natin ang ibang sugatan. Lando, ilabas mo yung mga panggamot natin, pati ang mga benda. Agad nilang inasikaso ang mga kasama nilang sugatan. Tumagal sila ng halos kalahating oras doon. Nang matapos na sila, tinanong na ni Mang Arnold ang mga kasama nila kung sino ang gustong umatras. Pero lahat ng yon ay gustong magpatuloy. Kaya naman kahit iika-ika na sila, nagsimula na rin silang ubabante. Maapdi-apdi pa rin ang sugat ko, pero maapdi na rin yung tiyan ko. Pwede ko bang bawasan yung baon natin? Pambira naman tong tao na to. Sige na, kumain ka na habang naglalakad pa lang tayo. Pasensya na. Ginutom na kasi ako sa stress eh. Sa kanilang pagpapatuloy, narating nila ang isang sapa. Tumigil na muna sila sa gilid nito. Tinikman nila ang tubig. Nang malaman nilang maaaring inumin yon, ay isa-isa na nilang sinalukan ang mga lalagyan nila. Sinamantala na rin muna nila ang pagkakataon na tumigil doon para kumain. Tuwang-tuwa naman ang lalaking si Lando. Lahat ay kumakain pero si Bedger tahimik lang siya habang nakatulala. Nilapitan naman ito ni Diego para alokin ng suma na kinakain nito. Pero tumanggi lang si Bedger. Uy pre, lalim na iniisip mo ah. Ayos ka lang ba? Ha? Oo. Ayos lang naman ako, pre. Bilib na bilib ako sa'yo kanina pre. Hindi ko na makita yung Bedger na takot na takot. Sobrang tapang mo kanina. Totoong leader na datingan mo eh. Napangisi si Bedger at saka kumurot sa suman saglit. Pambira, kanina ayaw tapos ngayon kukuha. Sa totoo lang pre, hindi ko rin alam kung paano ko nagawa yun eh. At hindi ko rin talaga alam kung bakit ko sinusugal ang buhay ko rito. Siguro dahil nakokonsensya ako na dahil sa kapabayaan ko, nasa alanganin ang buhay ni Ma'am Annalyn at ang sanggol sa sinapupunan niya. Ang galing mo nga pre, promise, ang galing mo. Ikaw na yata bago kong idol ngayon eh. Ito naman, no ka ba? Magaling ka rin no? Nakita ko kanina, ilang beses mo niligtas si Lando eh. Ay naku Diyos ko, pasaway tong si Lando eh. Dapat hindi na to sumama eh. Siguro puro pagkain lang ang nasa isip niya habang nagpuputukan. Sinabi mo pa. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Maya-maya lang ay bumalik na rin sila sa kanilang paglalakbay. Makalipas lang ang halos isang oras, natanaw na rin nila ang kuta ng mga aswang. Tumigil na muna sila sa di kalayuan. Nagmasid na muna sila pansamantala. Sa kinalalagyan nila, nakikita ni Bedger na tahimik at payapa ang lugar na yon. Sa unang tingin, hindi nila iisipin na mga aswang ang nakatira doon. Boss, sigurado ka bang dito talaga nakatira yung mga aswang? Oo, dito. Tandang-tanda ko pa yung lugar na ito nung nalagas namin yung mga aswang dito. Hindi ko nga inakala na magagawa nila makapagparami ulit sa loob lang ng 2 taon. Eh boss, tingin mo meron silang pinagkaiba sa noon at sa ngayon? Oo, meron. Yun nga ang nakalaban natin kanina, parang hindi naman mga tiktik ang mga yun eh. At yung lalaking tumitili, hindi ko alam kung anong klase ng aswang yun.
Tingin ko, mga nakalipas na taon, pinagandaan nila yung pagkakataon na singilin ka nila sa mga nagawa mong kasalanan. Kasalanan ko talaga ang lahat ng ito. Kung hindi ko lang talaga mas inisip ang pansarili kong interes, hindi naman malalagay sa alanganin ng anak ko at ang apo ko ngayon. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Boss, tingin ko, saka mo na sabihin ang mga yan. Mas magandang naririnig ni Ma'am Annalyn yan Sa ngayon, kailangan na muna nating isipin kung paano natin mapapasok ang baryong yan nang hindi napapahamak ang anak ninyo. Huminga ng malalim si Mang Arnold. Halos 20 minutos nilang inisip kung paano sila lalapit sa lugar ng mga aswang. Boss, ako na muna lalapit. Hahanapin ko muna kung nasaan si Ma'am Annalyn. Para kapag lumusob na tayo, alam na natin kagad kung saan pupuntahan ang anak ninyo. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Oo, hindi tayo pwedeng sabay-sabay lalapit doon kung ganito tayo karami. Tama si Bejer, boss. Kaya kami na lang ang lalapit doon. Hindi pare, ako lang. Delikado Ano ka ba? Hindi kita pwedeng hayaan na mag-isa, no? Sasama rin ako. Pangako, hindi na ako magiging pabigat. O sige, tayong 3. Boss, lalakad na kami. Dito lang kayo Hanggat hindi kami nakakabalik, wala kayong gagawin. Sige, copy. Mag-iingat kayong 3. Maingat silang naglakad palapit sa lugar ng mga aswang. Kinailangan na rin nilang gumapang. Nakita kasi nilang may mga aswang pa palang nasa labas noong mga sandaling yon. Sinuyod nila ng tingin ng lugar nang makalapit na sila roon. Wala silang makitang bakas ng babaeng si Annalyn. Gumapang pa sila pagilid, pero bigla na lamang silang napatigil nang magsalita si Lando. Uminamalas ka nga naman Oh, bakit? Yung ginapangan ko, putik. May etyas. Ang baho. Tisi mo lang, huwag kang maingay. Walang iya. Meron pati sa pisngi mo Ay, kadiri buisit. Tinakpan na ni Bejer ang bibig ni Lando nang makita nilang may dumaan na aswang. Buti na lang ay hindi sila narinig nun. Nang makalagpas na yon, ay nagmamadali silang gumapang papunta pa sa kabilang banda. Pre naman, sabi mo hindi ka magiging pabigat. Ayos-ayos naman. Pasensya na. Ngayon na kasi ako nagkaroon ng tayo sa dibdib at pisngi. Huwag ka na nga maingay. Nakikita niyo ba yung bahay na yon? Mas malaki yun kumpara sa mga bahay na narito. Tingnan natin kung naroon si Ma'am Annalyn. Paano tayo dadaan dyan, pre? Iikot ba tayo rito habang gumagapang? No choice, pre. Tara. Muli silang gumapang ng mga sandaling yon. Kahit na kung ano-ano na lang ang nagagapangan nila ay wala na silang pakialam. Ang pinakamalaga sa kanila sa mga oras na yon ay mahanap agad kung saan naroon ang kanilang pakay. Mga ilang sandali lamang, nakita nila ang 2 aswang na nagbabantay sa harapan ng bahay na punteriya nila. Sa puntong ito, nakaramdam na si Bejer na baka sa bahay na ngang yon itinatago ang babaeng si Annalyn. Kaya naman inihanda na rin ni Bejer ang kanyang palaso. Pre, anong gagawin mo? Kapag tinamaan ko yung 2, bibilisan natin makalapit doon Itatago natin ang bangkay ng 2. Tapos kayo ni Lando ang papalit para magbantay. Papasok ako agad sa loob. Pre, mukhang delikado yata yun. Walang hindi delikado sa pinuntahan natin, pre. Kanina pa tayo nasa delikadong sitwasyon. Sige na, manda na kayo. Oo, handa na. Wala namang ibang choice Bumunot na ng palaso ang binata. Maya-maya lamang pinukul na niya ng palaso ang isang aswang at mabilis niya namang sinunod ang isa pa. Nang makita nilang bumulagta na yon, mabilis silang gumapang palapit. Sinamantala nilang walang gaanong aswang sa parting yon. Nakalapit sila at nailagay nila ang mga bangkay sa gilid kung saan may dilim. Bilis! Bilis! Pumwesto si Lando at Diego sa labas. Hindi naman nagsayang ng pagkakataon ng lalaking si Bejer. Gamit ang nakuwang susi sa isa sa mga bantay, agad niyang binuksan ang pinto ng bahay.
Kinapakapa niya ang ilaw sa gilid. Nakita niyang naroon nga ang babaeng si Annalyn. Nakabusal ng tela ang bibig at nakatali ang kamay sa haligi ng bahay. Kinalagan agad ni Bedger ang babae at tinanggal ang busal sa bibig. Kitang-kita naman ni Bedger ang takot sa mukha ni Annalyn. "Huwag na kayo mag-alala, ma'am. Kasama niyo na po kami at naghihintay na rin po sa amin ang ama ninyo." Si Papa, nandito para iligtas ako. "Oo, nandito siya. Pero mamaya na tayo magdaldalan. Kailangan natin makalis kagad. Kapag naramdaman tayo ng mga aswang dito, mahihirapan na tayong makalabas." Inalalayan niya ng maigi ang babaeng si Annalyn. Paglabas nila ng bahay na yon, dali-dali silang nagtungo sa likuran ng bahay. Nagmasid-masid muna sila at tinansya kung saan mas maganda at ligtas na daan. Teka, paano gagapang si Ma'am Annalyn? Buntis siya. Ha? Gagapang? Parang sira talaga to. Malamang hindi natin pagagapangin si ma'am. Ano? Bibilisan lang natin ang paglalakad natin. Ma'am Annalyn, kaya niyo po ba? Oo, kakayanin ko. Dali kayo. Mauna kayong apat doon. Bilis! Bakit? Magpapahiwang ka ba? May papunta rito. Makakalata. Iibayin ko lang ang atensyon nila. O sige. Lalakad na kami. Bilis! Huminga ng malalim si Bedger. Nang makita niyang nakalayo na ang mga kasama niya, hinanda na rin niya ang kanyang sarili. Nang makita niyang papalapit na ang dalawang aswang, kinuha niya ang nakita niyang kahoy sa gilid. Inihagis niya yon papunta sa ibang direksyon. Nagtagumpay siyang ibahin ang atensyon ng mga yon. Ang kaso nga lang, pagharap niya, meron na palang aswang na nakakita sa kanya. Nasa mismong harapan na niya at akmang kakagati na siya nito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang itak at saka tinaga ang aswang sa leeg. Nagpagewang-gewang ito. Bago pa man ito makapag-ingay, agad nang pinaslang ni Bedger ang aswang na yon. Tinaga niya ito sa ulo para siguradong hindi na ito mabubuhay pa. Pinakaba mo kung kumag ka. Nagmamadali na si Bedger na makabalik sa mga kasamahan niya. Nang makita na niya mga yon ay mas lalo niya pang binilisan ang kanyang paggapang. Mabuti naman at nakabalik ka. Kailangan na nating umalis habang hindi pa sila nakakahalata. Tara! Wala silang sinayang na sandali. Mabilis na nilang nilisan ang lugar na yon. Ang kaso nga lang, dahil sa mga nagdudugong sugat ng iba nilang kasamahan, naamoy sila ng mga aswang. Kaya habang tumatakas sila, nalagay na naman sa panganib ang kanilang mga buhay. Bedger, mauna na kayo ng anak ko. Kami na muna rito. Hindi, sasamahan kita. Diego, Lando, kayo na bahala kay Ma'am Annalyn ha. Pre, may tiwala ako sa iyo. Kaya gawin mo lahat para makaligtas ka ha. Oo, pangako yan. Papa, nag-aalala ako para sa inyo. Sumama na lang kayo sa amin. Hindi. Kailangan kong gawin to. Ito lang ang tanging paraan para makabawi ako sa lahat ng mga nagawa kong hindi maganda sa iyo. Ma'am, kailangan niyo na pong umalis. Dali na. Anak, pagkatapos nito, pinapangako kong magiging mabuting ama na ako sa iyo. At magiging mabuting lolo rin ako sa anak mo. Mangako ka na makakabalik ka. Oo, pangako. Pinutol na ni Bedger ang usapan na yon dahil paparating na rin ang mga aswang. Umalis na sila Diego. Habang sila Bedger naman, hinarang ang mga aswang para hindi maabutan ng mga tumatakas nilang kasama. Isinagawa nila ulit ang pabilog na porma. Sa unang 5 minuto nilang pakikipaglaban, kitang-kita na nagiging epektibo pa rin ang kanilang taktika. Pero hindi habang buhay na magiging ganoon ang estado ng laban. Dahil habang tumatagal, kumukonti na rin ang mga dala nilang bala. Marami-rami na tayo napapaslang. Kailangan pa nating tatagan. Boss, ano yun? Napalingon si Mang Arnold sa kaliwang bahagi nang tutukan nila ng ilaw ang isang nilalang na nakatayo sa gilid ng punong akasya. May katangkaran ng lalaki. Medyo maskulado ang katawan. Higit sa lahat, mahaba ang dila nito. Naiiba ito sa lahat ng aswang na nakalaban nila. Tingin ko, yan ang pinuno nila. Yan ang leader ng mga tiktik. Mga kasama, sa leader ng mga tiktik, paulanan natin ang balayan! Niretret nila ang direksyon kung nasan naroon ang hinihinala nilang pinuno. Agad na nakailag ang tiktik.
Mabilis ito kumpara sa ibang aswang na una nilang nakatapat. Sa puntong yun pa lang, alam na ni Badger na mas mahihirapan sila. Hindi pangkaraniwan ng kalaban nilang yon. Nagulat na lamang sila na makalapit na yun sa kanila. Pinagkakakalmot ang mga kasama nila. Ang iba naman ay ibinalibag. Tanging si Mang Arnold at Badger na lang ang nananatiling nakatindig. Buwisit! Ngayon pa nawalan ng bala! Boss! Sa likod ka! Dali! Kakayanin mo bang isang yan? Kailangan kayanin, boss! Noong mga sandaling yun, nilalakasan na lamang ni Badger ang kanyang loob. Nakatitig siya sa harapan ng nilalang. Aminadong kabado. Maya-maya pa, biglang lumusob ang pinunong tiktik. Agad nitong pinagkakakalmot si Badger. Mabuti na lang at nagawa pa rin maisalag ni Badger ang kanyang itak. Pero hindi niya may tatanggi na talaga namang malakas ito. Kada kalmot kasi sa kanya, napapatras ang isa niyang paa. Hindi niya maalaman kung kailan siya makakaatake. Hanggang sa maya-maya pa, nasugatan na nga rin siya nito sa kaliwang braso. Pero hindi niya yun ininda. Ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya para mahagupit ng itak ang pinunong tiktik. Tinamaan niya yon sa bandang leeg. Pero sa halip na tablan yon, pinahaba pa nito ang dila nito. Nang pumulupot ito sa kaliwang kamay ng binata, naramdaman ni Badger ang hapdi. Para bang nakakapaso ang laway ng tiktik. Nang akmang tatagay niya ang dila, ay agad inalis yun ng aswang. Alam ko na ngayon kung anong kahinaan mong inutil ka. Hingal na hingal si Badger. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa aswang. Buti na lang ay nasa parte na sila ng gubat na kung saan ay natatamaan ng liwanag ang buwan. Kaya naman naging pabor para kay Badger ang mga sandaling yon. Boss Arnold, sige na! Iwan mo na ako rito! Naiibang ka na ba? Hindi ka tayo iwan dito! Boss, kailangan ka ng anak mo. Huwag mo akong intindihin. Kakayanin ko to. Hindi mo kailangan magpakabayani. Hindi ako nagpapakabayani. Mas mainam nang ako mawala kesa wala namang pamilyang naghihintay sa... Kasi wala namang pamilyang naghihintay sa akin. Ikaw, may pamilya ka pa. Si Ma'am Annalyn at ang apo mo. May naghihintay pang mga tao sa'yo. Anong tawag mo sa amin? Mahalin mo ang sarili mo. At kapag binahal mo ang sarili mo, malalaman mo kung sino ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Dahil sa sinabing yon ni Mang Arnold, tila naliwanagan ang utak ni Badger. Pero nagulat na lamang ang binata na makalapit na sa kanya ang tiktik. Kinalmot siya nito sa dibdib. Huli na nang gustuin niyang masalag ito. Naramdaman na lamang niya ang hapdi. Dahil doon, bumagal rin ang kanyang kilos. Dinampot ni Mang Arnold ang nakakalat na baril sa gilid. Pinagbababaril nito ang aswang kaya dumistansya na muna ito. Lumapit si Mang Arnold sa binata. Ang kulit mo kasi. Sinabi ko na kasi sa iyong hindi mo kakayanin kung mag-isa ka. Kayo kasi, kinakausap mo pa ako eh. Dahan-dahan bumangon ng binatang si Badger. Nakita niyang papalapit na ulit ang aswang sa kanila. Tinulak niya ang matandang lalaki. At sa puntong ito, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang itak. Sinubukan niyang dakmain ang aswang. Nahawakan siya nito sa balikat kaya naman sinamantala na ni Badger ang pagkakataon. Sinaksak niya ng kutsilyo ang aswang sa tagiliran. Nang bitiwan siya nito, tinaga niya rin ito agad sa bandang dibdib. Sinunod naman niya ang ulo. Sa ginawa niyang yon, nakita niyang gumewang-gewang ang pinunong aswang. Katapusan mo ng salot ka! Kahit nahapding-hapdi na siya sa kanyang dibdib, buong lakas niyang nilapitan ulit ang tiktik na yon at saka tumalon. Itinarak niya ang itak sa bumbunan ng halimaw. Sa ginawa niyang yon, ay nakita na lamang niyang bumagsak na ang aswang. Napangiti na lamang si Badger. Pero sa oras na ito, unti-unti na ring nawala ng malay ang lalaki. Nagising na lamang ang binata na nasa loob na siya ng isang silid. Kasama niya ang dalawang kaibigan niya, pati na rin ang mag-ama. Ayon kay Diego, naiuwi sila ng ibang rumisponde kasama ang iba pang kasamahan nila na sugatan.
Akala ko talaga namatay ka na eh. Buti na lang talaga. Malakas ang kapit mo. Pre, natalo mo yung pinunong tiktik. Kailangan na lang nating tapusin ang ibang aswang na naiwan sa baryo nila. Ako nang bahala doon. Ipapatrabaho ko na sa mga koneksyon ko yon. Nagugutom na ako. Hindi pa ba tayo kakain? To talaga, pagkain na naman ang nasa isip. Ikaw kaya magprotekta kay Mama Annalyn. Protektang sinasabi mo. Nauna ka pa ngang umalis sa amin eh. Masaya ako nandito kayong lahat. Masaya ako nakaligtas tayo at natalo natin yung aswang na yon. Maraming salamat sa tiwala ninyo. Sinabi ko naman kasi sa iyo eh, kayang-kaya mo yun. Ikaw pa ba? Pero bago ang lahat, merong gustong kumausap sa'yo. Pumasok ang kanyang ama at ina sa silid na yon. Lumabas na rin muna sila Diego. Nung lumapit sa kanya ang dalawang matanda, hindi pa ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Ay anak, nabalitaan namin yung nangyari. Hindi ko inakala na lumalaban ka pala sa mga aswang. Anak, gusto ko lang sabihin sa'yo na proud ako sa ginawa mo. Yung mga kasalanan ko sa'yo, sana mabigyan mo ako ng pagkakataon na maitama yon. Wala akong gustong makuha mula sa'yo kaya ko ito ginagawa. Napagtanto ko lang na tama ka, na masyado ka nang naaabuso sa pamilya natin. Hindi kita minamadali pero kapag nakapag-isip-isip ka na, sana'y mabigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ako makatingin ng diretsyo sa iyo, anak. Kasi alam ko na ako may pinakamaraming kasalanan sa iyo. Nahiya akong humarap sa iyo, Pedger. Pero kagaya ng ama mo, gusto ko rin makabawi. Alam kong maninibago ka kasi parang hindi ako yung nakilala mong palasigaw at lagi kang inaaway. Pero anak, sana'y maibalik namin ang tiwala mo. Gusto ko lang magkaroon ka ng kapayapaan sa utak mo. Hindi namin hinihiling na bumalik ka sa bahay. Kahit magsarili ka na ayos lang. Ang sa amin lang sana, bago man lang tayo maghiwa-hiwalay, wala tayong samaan ng loob. Nay, Tay, kilala niyo naman ako eh. Hindi ako yung tipo ng taong nagtatanim ng sama ng loob. Ang gusto ko lang naman, gawin niyo ang papel niyo bilang mga magulang. Hindi para magtrabaho pa para sa amin, kundi para maging gabay. Yun lang ang pwede niyong gawin para maging mapayapa na rin ang kaisipan ninyo. Nay, Tay, napatawad ko na kayo. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya na tao lang. Kaya sana patawarin niyo rin po ang mga sarili ninyo para makapagsimula na rin kayo. Isa pa, matanda na rin ako eh. At habang tumatanda na ako, tumatanda na rin kayo. Ayaw ko masayang ang mga oras sa walang kabuluhan. Kaya, kung maaari magsimula ulit tayo. Nako, hindi ko alam kung saan ka nagmana. Napakabuti mong tao. Tapos kami ng mama mo, puro kawalang hiyaan. Hindi ka naman namin ampon. Anak ka naman namin talaga. Mabubuti rin naman po kayong tao. Pare-pareho lang din naman tayong sinira ng sistema eh. Maraming salamat, anak. Napakabuti ng puso mo. Hindi magtatagal. Maraming biyaya ang darating sa'yo. Niyakap na lamang siya ng kanyang mga magulang. Noong mga sandaling yon, hindi na namalaya ni Bedger na tumutulo na pala ang kanyang luha. Hindi niya kasi inaasahan na darating ang araw na yon. Sobrang saya ng kanyang kalooban. Mas gumaan na ang pakiramdam niya nang subukan niyang magpatawad.
Mula noon, mas naging maganda na ang ugnayan ni Bedger sa dalawang matanda. Maraming nanibago sa pakikitungo nila sa isa't isa. Maging ang mga kapitbahay nila ay nagtataka na rin. Pero wala nang pakialam si Bedger. Ang mahalaga na lamang sa kanya, nagsisimula na silang mabuo ulit. Ang mga kuya naman ni Bedger, sinubukan na rin magtrabaho. Natauhan na rin sa wakas. Bagay na ikinatuwa na rin naman ng binata. Dahil alam ni Bedger na sa ganoong paraan, mas lalong titibay ang pamilyang matagal na niyang gustong maramdaman. Wakas,